Mamatay ka na. Kapag nawala ka, ang buong bangka ng isdang ito ay magiging akin na lang lahat. Naku, Davey. Ang baho ng lansa sa bulok na bangkang ito. Nakakasuka na. Bakit mo ba ako pinapunta rito sa gitna ng gabi? Masasira lang ang bago kong gawang kuko. Tingnan mo, babe. Puro ligaw na malalaking yellow croaker. Ang isang huli na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi lang pambili ng bag. Bibilhan pa kita ng bagong kotse bukas. Diyos ko, ang dami naman. Davey, ang galing mo talaga. Pero paano naman ang mahirap na si Lin Yuan? Hindi ba siya ang naglambat at nakahuli ng mga isdang ito? Kahit 20% lang ang ibigay sa kanya, libo-libo pa rin iyon. Sayang naman kung ibibigay pa sa kanya. Ibabahagi sa kanya. Isang basurang tulad niya na hindi man lang makakain ng maayos. Karapat-dapat ba siyang kumuha ng pera ko? Lily, Kuya Davey. Hilahin ninyo ako pataas. Kailangan ng tatay ko ang perang ito para sa operasyon niya. Aba, tutulungan ka pa naming umakyat. Dapat matagal nang namatay ang pilay mong tatay. Bakit pa sasayangin ang pera para gamutin siya? At ang asawa mong si Shen Wanyi na palaging nagbibihis ng mga mumurhing damit mula sa bangketa. Nakakasuka siyang tingnan. Lin Yuan, masasayang lang ang daan-daang libong ito kung mapupunta sa pamilya mo. Mabuti pang ibili ko na lang ng mga bag. Narinig mo ba? Pumunta ka na sa impyerno at magsilbing pataba sa mga isda. Ha ha ha. Lin Davey, Lily. Kayong dalawang hayop, hindi kayo mamamatay ng maayos. Glob glob glob. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Yuan, kumain ka pa ng marami. Para may lakas ka bukas sa paglaot. Hindi gutom si Itay. Mahal, kunin mo ito. Kung sakaling may emergency sa dagat, magagamit mo ito para iligtas ang buhay mo. Papa, bumalik ka po ng maaga ha. Hihintayin ka ni Yaya para magkwento tungkol sa malaking balyena. Hindi ako pwedeng mamatay. Kapag namatay ako, paano na ang pambayad sa operasyon ni Itay? Baka apihin lang nila sina Wanyin at Yaya. Kailangan kong mabuhay. Ano? Anong nangyayari? Hindi ko na kailangang magpigil ng hininga. Nakakahinga ako sa ilalim ng tubig. Hala, malaking halimaw. Isang umiilaw na malaking halimaw. Hindi ito pagkain. Napakakatakot ng amoy niya, bilis, tumakbo na tayo. Sino? Sinong nagsasalita? Naiintindihan ko ang sinasabi ng mga isda. Posible kaya na kapag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan, ay talagang magigising ang kanyang natatagong kakayahan. Pakiusap. Sundin ninyo ang aking tawag. Pumunta rito ang pinakamabilis. At ihatid ako pa uwi. Mahal na hari, sumusunod kami sa inyong tawag. Ano po ang inyong ipinag-utos? Ihatid mo ako sa Pampang. Gamitin mo ang iyong pinakamabilis na bilis. Masusunod po, aking hari. Kumapit po kayong mabuti. Lin Davey, Lily. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Papasukahin ko kayo sa lahat ng kinuha ninyo sa akin. Nang may kasamang interes. Mahal na hari, malapit na po tayo sa mababaw na bahagi. Wanyin, Yaya, Itay. Pakiusap, hintayin ninyo ako. Huwag kayong gagawa ng anumang katangahan. Kuya. May nangyari, may masamang nangyari. Jiangwo, anong nangyari? May nangyari ba kayuan at sa iba pa sa gitna ng bagyo? Tito, hindi po ba nakabalik si Kuya Davey kasama niya? Nasaan po si Lin Yuan? Wanyin, kuya. Si Yuan, hindi siya nakaligtas. Ano nang sinabi mo? Ano nang nangyari kay Yuan? Napakalakas ng alon sa dagat. Nasira ang winch habang hinahatak ang lambat. Nadula si Yuan. At diretso siyang nahulog sa malalim na dagat. Gusto siyang iligtas ni Davey. Pero napakalakas ng alon. Sa isang kisap mata, nawala na siya. Imposible yan. Bago umalis si Lin Yuan, sinabi pa niya. Magdadala siya ng malaking isda para kay Yaya. Tito, niloloko mo po ako. Gusto ko si Papa. Nagsisinungaling ka, marunong lumangoy ang papa ko. Kuya, Wanyin. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng patay. Ang mga huling isda sa bangka, si Davey, ay wala na rin ganang asikasuhin pa. Nawala ang lahat. Napakalaki rin ang nalugi sa pamilya namin. Itong 2,000 yuan ay tulong namin ni Davey. Para sa inyong pagod. Ihanda niyo na lang ang burol niya. Kunin mo ang pera mo. Kung buhay siya, gusto ko siyang makita. Kung patay naman, gusto kong makita ang bangkay niya. Sigurado akong hindi patay si Lin Yuan. Hindi ako naniniwala. Ay, Diyos ko po. Ano ba nang amoy dito sa loob? Ang asim at ang baho. Amoy patay na isda at bulok na hipon. Davey, bakit mo ba ako dinala sa pugad ng mga mahihirap na ito? Ang bago kong high heels. Puno na ng putik. Hay, tiis lang, babe. Wala na ang pinsan ko. Bilang kuya niya. Kailangan ko namang makiramay. Sa naiwang mag-ina, di ba? Davey, sinabi ng tito mo na nahulog si Yuan sa dagat. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari?
Kahit hindi ganoon kagaling lumangoy si Yuan. Lagi naman siyang nakatali sa safety rope kapag pumapalaot. Tito, ako ba ang dapat sisihin dito? Napakalakas ng alon sa dagat. Ang lampa kasi ni Lin Yuan. Hindi niya naikabit ng maayos ang safety rope. Nang hinahatak na stuck ang winch. Nagmarunong pa siyang hatakin ito. Kaya ayon, nadulas siya at nahulog. Anyway, kuya. Para lang iligtas si Yuan. Kahit ang imported na lambat na nagkakahalaga. Ng libo-libong yuan ay pinutol niya. Hindi lang lambat ang nawala. Nasunog din ang winch sa bangka. Napakalaki ng lugi namin. Nga, dahil sa pagliligtas sa kanya ni Daifei. Muntik na rin siyang mamatay. Mabuti nga at hindi namin kayo pinapabayad sa lambat. At sa nasirang makina. Tapos may mukha pa kayong umiyak at magreklamo rito. Naputol ang lambat. Kung ganoon, ano yung punong-puno sa deck ng bangka nyo na? Mga wild yellow croaker. Huwag nyo isiping wala akong alam. Narinig ko kay kapitbahay na si Wang. Na noong dumaong ang bangka ni Daifei. Napakalalim ng waterline nito. Siguradong punong-puno ito ng karga. Gusto nyo kaming bigyan ng 2,000 yuan. Para bayaran ang buhay ng asawa ko. Wanyin, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Saan naman manggagaling ang mga yellow croaker? Malinaw na mga ballast stone lang yon. Na inilagay ko para magsilbing pabigat sa bangka. Na aksidente lang talaga si Lin Yuan. Nasasaktan din ako. Pero ang perang ito ay ibinibigay. Bilang kabayaran ayon sa patakaran. Gusto mo ba o hindi? Shen Wanyin, napakabigla ng pagkawala ni Lin Yuan. Paano ka na mabubuhay kasama ang anak mo sa hinaharap? May kakilala si Daifei na may-ari. Sa palengke ng seafood sa lungsod. Walang ibang tutulong sa inyo kundi kami. Ano kaya kung pumunta ka roon at kumuha ng panggabing trabaho bilang katulong? Kahit madumi at nakakapagod. Mas mabuti na iyon para sa pamilya nyo. Kaysa magutom kayo rito sa bahay. Jiang Wu, may konsensya pa ba kayo? Hindi pa nga alam kung buhay o patay ang anak kong si Lin Yuan. Hindi na nga kayo tumulong sa paghahanap. Tapos pupunta pa kayo rito para magsalita ng ganyan. Gusto nyo ba talaga kaming itulak sa kapahamakan? Tama na, huwag kang magmalaki dahil lang matanda ka. Mabuti na nga ang intensyon naming pumunta rito. Para bigyan kayo ng pera at ituro ang tamang landas. Tapos kayo pa ang galit ngayon. Tay, huwag na po kayong makipagtalo sa kanila. Baka tumaas po ang presyon ninyo. Masasamang tao kayo, masasama kayo. Umalis kayo sa bahay namin. Napakagulo. Shen Wanyin, lilinawin ko na sa iyo ngayon. Ang lumang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Kalahati niyan ay pagmamay-ari ng tatay ko noon. Dahil hindi na makakabalik si Lin Yuan. Hindi rin kayo matatahimik sa pagtira rito. Mag-isip-isip na kayo ng ibang matutuluyan habang maaga pa. Sino ang pinalalayas mo? Lin Yuan. Umalis ka na, Daifei. Multo, bumalik siya para maghiganti sa atin. Lin Yuan, hindi ba? Hindi ba nahulog ka? Sa kanalang damagu. Lin Yuan, hindi ka patay. Buhay ka talaga. Alam ko namang hindi mo kami iiwan ni Yaya. Papa, parusahan mo ang masasamang tao. Salamat sa langit. Salamat sa proteksyon ng Diyos ng Karagatan. Daifei, nang makita mong buhay pa ako. Nadismaya ka ba ng husto? Lin Yuan, huwag kang ang magkunwaring multo rito. Buhay ka pa at nakalangway pabalik. Swerte mo lang. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maghanap sa iyo? Nasira pa ang lambat ko. Ha. Hoy! Para hanapin ako. Lin Daifei. Gusto mo bang ulitin ko kay Jiang Wu? Ang bawat salitang sinabi mo sa deck nang walang labis at walang kulang. Anong pinagsasabi mo? Mamatay ka na. Kapag namatay ka, ang buong huli ng isda na ito ay mapupunta sa akin ng mag-isa. Paano nangyaring ang mga mamahaling wild yellow croaker na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay biglang naging pampabigat na lang sa ilalim ng barko? Jiang Wu, Daifei. Ako si Lin Yuan, 5 taon akong nagpakapagod sa dagat. Para sa pamilya ninyo. Lahat ng madumi at nakakapagod na trabaho, ako ang gumawa. Ang isdang nakuha ko gamit ang sarili kong buhay, gusto ninyong suluhin. At tinulak niyo pa ako sa dagat para ipakain sa mga isda. Lin Yuan, huwag mo kaming pagbintangan ng walang ebidensya. Pinsan mo si Daifei. Paano ka naman niya mapapahamak? Dahil wala ka namang pinsala. Ang 2,000 na ito ay ibibigay ko sa iyo para sa iyong trauma. Tapos na ang usaping ito. Para sa trauma ko, ang buhay ko ay nagkakahalaga lang ng 2,000. Lin Jiang Wu, Lin Daifei. Makinig kayong mabuti. Simula sa araw na ito. Akong si Lin Yuan, pinuputol ko na ang ugnayan sa inyo. Ang kalahating bangka ng malalaking yellow croaker na pagmamay-ari ko. Ituring niyo na lang na pambili ng kabaong ninyo. Mula ngayon, malawak ang daan. Kanya-kanya na tayo ng landas. Kung mangangahas pa kayong manggulo kay Wanyin, kay Itay at sa akin. Sinisiguro ko sa inyo.
Hindi na kayo makakatapak sa dagat habang buhay. Layas. Lin Yuan, ikaw na walang hiya ka. Humanda ka sa akin. Dahil binangga mo ako. Tingnan ko lang kung dito sa mga karatigbayan. Kung sinong kapitan ng bangka ang mga ahas na kumuha sa iyo. Maghintay ka na lang na magutom hanggang mamatay ang buong pamilya mo. Itay, patawad po. Hindi po ako naging mabuting anak. Pinag-alala at pinatakot ko pa kayo. Ang mahalaga ay nakabalik ka, anak. Basta't ligtas ka. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Mahal. Totoo ba ang sinabi ni na Defei? Ang buong bangka na puno ng malalaking yellow croaker. Paano nila nagawang maging ganoon kawalang puso? Totoo iyon, mahal. Mahal, sa nakalipas na 5 taon. Lagi na lang tayong inaalipin at pinagsasamantalahan nila. Ngayon, natauhan na ako. Kapag nagtatrabaho ka lang para sa iba, kahit sarili mong buhay hindi mo mapoprotektahan. Yuan, anak. Mabuting ang pinutol mo na ang ugnayan sa kanila. Pero ang tiyuhin ni Defei ay namumuno sa asosasyon ng pangisdaan sa bayan. Kapag naglabas siya ng utos, hindi tayo makakarenta ng bangka. Ang pamilya natin ngayon kahit isang sirang balsa ng kawayan ay wala. Kahit lambat na kasing liit ng palad ay hindi natin mabili. Paano pa tayo makakapalaot sa mga susunod na araw? Itay, mahal. Huwag kayong mag-alala. Sino ang nagsabing kailangan ng lambat para makahuli ng isda? Sino ang nagsabing kailangan ng malaking bangka para makapalaot? Mahal. Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong mag-alala simula sa araw na ito. Basta't pumalaot ako. Hindi ko nahahayaan ang pamilya natin na maghirap pa kahit isang araw. Yuan, anak, narito ang 12,000 piso. Itinabi ko talaga ito para sana sa malaking ospital sa lungsod para sa aking pilay na binti upang tanggalin ang bakal na nakakabit dito. Ngayong gusto mo nang mag-isa. Hindi maaari na wala kang bangka. Kunin mo ang perang ito at bumili ka ng maliit na bangka. Itay, hindi po maaari ito. Tuwing umuulan po, ang binti ninyo ay sumasakit ng husto kaya hindi kayo makatayo. Pera po ninyo ito para sa inyong kalusugan. Paano ko po ito magagamit? Gagawa po ako ng paraan para sa pambili ng bangka. Huwag kang matigas ang ulo. Naglabas na ng utos ang tiyuhin ni Defei sa bayan. Na sinumang magpahiram ng bangka o magpaupa ng lambat sa iyo, ay kakalabanin ang asosasyon ng pangisdaan. Kung hindi ka kukuha ng sarili mong bangka, gusto mo bang magutom na lang ang buong pamilya natin? Matanda na si Itay. Wala nang halaga kung lumpuman ang binti ko. Bata ka pa. Kailangan mong itaguyod ang pamilyang ito. Mahal, mayroon dito 8,000 piso. Kapag idinagdag natin sa pera ni Itay, aabot ito ng 20,000. Pumunta tayo sa lumang daungan na inabandona na. Tiyak na makakahanap tayo roon ng segundamanong kahoy na bangka. Mahal. Ang pilak na pulseras na dot mo noon. At ang iniwan sa iyo ng aking ina. Nasaan na iyong lumang gintong singsing? Pumunta ka sa pawn shop sa bayan kaninang madaling araw. Bagay lang naman ang mga alahas. Pero may buhay ang tao. Basta't narito ka lang. Basta't ligtas ang buong pamilya natin. Mas mahalaga yun kaysa sa anumang ginto o pilak. Sinabi mo kahapon na gagawin mong iyong palaisdaan ang buong karagatan. Naniniwala ako sa iyo. Papa, may pera din si Yaya. Ibibigay ni Yaya ang lahat ng barya niya para makabili si Papa ng malaking bangka. Tay, mahal, Yaya. Huwag kayong mag-alala. Tatanggapin ko ang perang ito at nangangako ako. Ito na ang huling beses na maghihirap ang pamilya natin. Sa susunod na buwan, tutubusin ko ang gintong singsing para kay Wanyin. At dadalhin ko si Itay sa lungsod. Sa pinakamagandang ospital para ipagamot ang kanyang binti. Halika na, mahal. Bibili na tayo ng bangka. Yuan, yung tungkol sa pagtulak sa iyo ni Defei sa dagat. Kumalat na sa buong bayan. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Pero naglabas ng mahigpit na utos ang tiyuhin ni Defei. Bawal mong itabi ang bangka mo sa bagong daungan ng bayan. Pumunta ka rito sa lumang daungan ko para bumili ng bangka. Talaga bang balak mong lumaban hanggang dulo? Mang Chen, sa inyo po ang bangkang haya na ito noon, di ba? Bagaman medyo luma na. Pero buo pa ang lunas nito. At pwede pa namang magamit ang makina kapag naayos. Bibilhin ko na po ito sa halagang 18,000. Kahit luma na, mahigit 10 taon ding sumama sa akin ang bangkang ito. Pero nakayanan din ito ang malalaking bagyo at alon. Pero Yuan, kailangan kitang paalalahanan. Ang gamit ni Defei ngayon ay mga bakal na trawler na mahigit 10 metro ang haba. Malakas ang makina at malalim ang lambat nila. Samantalang ikaw, gagamit ng lumang kahoy na bangka. Nawala man lang pambatak ng lambat. Paano ka makikipag-agawan ng isda sa kanila? Lin Yuan, ligtas ba ang bangkang ito sa malalim na dagat? O kaya mag-ipon muna tayo ng kaunti pa? Mang Chen, dala ko na po ang pera para sa bangka. Tungkol naman sa kung paano makikipag-agawan ng isda sa kanila. Hindi lang ako makikipag-agawan.
Sisiguraduhin ko rin kahit isang maliit na isda ay wala silang mahuhuli. Hay, ang mga kabataan nga naman walang kinatatakutan. Sige na, 18,000. Sa iyo na ang bangkang ito. May kalahating tangke pa ng krudo sa loob. Regalo ko na sa iyo yan. Yuan, walang mata ang mga alon sa dagat. Mag-iingat ka. Yuan, huwag kang pumunta sa masyadong malayo. Kapag masama ang panahon, bumalik ka agad. Kaligtasan ang una. Papa, Mama. Huli po kayo ng napakalaking isda pag uwi nyo, ha? Ihintayin kayo ni Yaya para maghapunan. Tay, iuwi mo na po si Yaya, malakas ang hangin. Babalik kami mamayang gabi na puno ang bangka. Wan Yin. Kahapon lang, akala mo nila muna ako ng dagat. Pero ngayon, naglakas loob ka ng sumama sa akin sa dagat. Hindi ka ba natatakot? Natatakot. Nanginginig ako kapag nakikita ko ang madilim na dagat. Pero Lin Yuan, kung nasaan ka, doon din ako. Kahit lumubog pa ang lumang bangkang ito ngayon. Ang pinakamasama lang na mangyayari ay, magsasama-sama tayong tatlo sa ilalim ng dagat. Basta't hindi tayo magkakahiwalay. Wala akong kinatatakutan. Mahal ko, kumapit ka ng mahigpit. Lin Yuan, napakalakas ng agos ng tubig dito. At wala man lang tayong lambat sa bangka natin. Sira pa ang radar para sa paghahanap ng isda. Paano tayo makakahuli ng isda? Ang mga karaniwang mangingisda lamang ang nangangailangan ng lambat at radar. Samantalang ako, ito lang ang kailangan ko. Ito ang kapangyarihan ng hari ng karagatan. Mas malupit pa ito sa sonar. Ng 10,000 beses. Hanapin mo para sa akin, mas mahal, mas mabuti. Paano naging posible to? Mahal, anong nangyari sa iyo? Ano ba talaga ang nakita mo? Mahal, buksan mo lahat ng bakanting tangke ng tubig sa bangka. Ihanda ang panalok na lambat. Nasa mismong ilalim natin. Sa kuweba sa lalim na 60 metro. Nakatago ang isang kawan ng maalamat na gintong kayamanan. At hindi lang isa, kundi isang buong kawan ng mga ligaw na pulang lapu-lapu. At talagang napakabihira nito. Mga purong ligaw na pulang lapu-lapu. Ang isang ito ay may bigat na hindi bababa sa 3 hanggang 4 na kilo. Sa merkado, ito ay tunay na maituturing na gintong kayamanan. Ang 1 kilo ay nagkakahalaga ng libo-libo. Mayroon ditong hindi bababa sa 100 piraso. Mahal. Ngunit ang mga pulang lapu-lapu ay nakatira sa malalalim na bahura ng dagat. Hindi sila umaahon sa ibabaw. Ang bulok nating bangka ay wala man lang katiting na winch. Paano natin sila hulihin? Kahit na bumili ako kahapon gamit ang natitirang ilang daang piso ng isang lambat na panghagis. Pero ang lambat na iyon ay kaya lang umabot sa lalim na 2 hanggang 3 metro. Mahal, ilabas mo ang lambat na panghagis. Ihanda mo ang tangke ng buhay na isda. Umahon kayong lahat at lumangway pataas. Mahal, may gumagalaw sa tubig. May dumarating ba na malaking pating? Ngayon na. Mahal, ihagis mo ang lambat. Diyos ko, kusa silang tumatalon sa lambat. Mahal, papaanong naging posible ito? Hahaha, biyaya ito ng hari ng dagat. Hindi natin mapipigilang yumaman. Mahal, tulungan mo akong hilahin. 1, 2, hila. 1, 2, 5. Lahat sila ay malalaki. Walang kahit isa na mas mababa sa 3 kilo. Mahal, nananaginip pa tayo. Ang isang hila na ito ay katumbas na ng kalahating taong kita ng iba. Panaginip, nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Sinabi ko na sa iyo, ngayong araw ay paluluwain ko ang lahat ng kinuha nila sa atin ng may interes. Ihagis muli ang lambat. Mahal, puno na ang karga natin. Babalik na tayo sa Pampang. Pupunta tayo sa bagong pantalan sa sentro ng bayan para magbenta ng isda. Kuya Daifei. Kahit na hindi tayo nakahuli ng malaking dilaw na croaker ngayon, pero ang mga hairtail at pusit na ito ay maibibenta rin sa magandang halaga, di ba? Ang ipinangako mong bibilhin na bag para sa akin, huwag mong kakalimutan ha. Ano ba naman ang isang bag? Hahaha, sinabi ng tito ko. Nasa susunod, ang pinakamagandang pwesto. Sa pantalang ito ay sa akin na. Wala na ang walang kwentang si Lin Yuan. Ang karagatang ito ay pag-aari na ni Lin Daifei. Aba, saan galing ang bulok na bangkang iyan? Napakabaho ng itim na uso. Alam niyo ba ang patakaran dito? Ang pwestong ito ba ay para sa inyo? Na mga hampas lupa para pumarada. Ano? Ang dagat ba na ito ay pag-aari ng pamilya mo, Daifei? At ang pantalang ito ba ay pag-aari rin ng pamilya mo? Para hindi ako makapadaong dito. Lin Yuan.
Talagang naglakas loob ka pang bumili ng bulok na bangka para pumalaot. Akala ko pa naman matagal mo nang kayakap ang pilay mong ama sa pagtalon sa dagat para magpakamatay. Yuan, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Itong bulok mong bangkang haiyan. Kahit ibigay pa sa akin ng libre ni Bulag na Chen, hindi ko tatanggapin. Haha, bakit? Pumalaot ka ba ngayon para lang uminom ng hangin at umuwing walang makain? Hindi ba si Yuan ito ng pamilya Lin? Balita ko nahulog siya sa dagat noong isang araw pero hindi namatay. Nakipag-away pa kay Defei para mag-solo, di ba? Nga. Magso-solo gamit lang ang kahoy na bangkang ito na wala man lang net hauler. Bulok na bangkang kahoy, Defei. Kahit kumuha ka ng damong dagat sa mababaw na dagat, kulang pa sa krudo. Hahaha. Shen Wanyin, tingnan mo nga ang kahabag-habag mong kalagayan. Sumasama ka sa isang walang kwentang lalaki. Anong mapapala mo sa kanya? Wala man lang kayong kahit isang lambat sa bangka ninyo. Baka naman pumunta lang kayo sa dagat para kumuha ng kaunting damong dagat para sa hapunan ninyo. Gusto mo bang sabihan ko si Kuya Daffy na bigyan kayo ng 2 patay na isda para may maisabaw kayo? Haha. Lin Yuan, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Nasa opisina ng pamamahala sa harap ang tito ko. Ang bulok mong bangka, kahit bayad sa paradahan ay hindi mo kaya, di ba? Kung matalino ka, umalis ka na agad dito sa bagong pantalan. Huwag ka nang magpahiya ng sarili mo rito. Defei. Tama ka. Wala nga talagang troll net ang bulok kong bangka. At wala ring winch. Pero sa paghuli ng isda, kailangan ba talaga ng mga basurang bakal na iyan? Hahaha, pakinggan ninyong lahat ang pinagsasabi ng walang kwentang ito. Makakahuli ng isda ng walang lambat. Kusa bang tatalon ang mga isda sa loob ng bangka mo? Kung makakakuha ka ngayon ng kahit isang mahalagang isda mula sa bulok mong imbakan ng tubig, iinumin ko ng buo ang tubig dagat dito sa pantalan. Kuya Daffy, wag mo na siyang pahirapan. Baka naman gumamit siya ng kamay para makahuli ng 2 pirasong alimango at balak ibenta na parang kayamanan. Sige na. Wag na kayong mag-away. Iho, wag mong harangan ang pagbaba ng kargamento ng iba. Kung may huli ka nga, ipakita mo na agad sa ipadala ko. Kung maliliit na isda at hipon lang yan na walang halaga, umalis ka na agad. Huwag mo akong abalahin sa pagbili ng mga mamahaling huli ni Defei. Boss Wang. Hindi ko rin papatulan ang maliliit na isda at hipon. Baka kapag inilabas ko ang huli ko, hindi sapat ang dalang mong pera para bayaran ito. Ayaw mo talagang magpatalo, Lin Yuan. Kapag wala kang naipakitang huli ngayon, ipapawasak ko ang bangka mo. Buksan mo. Para makita ng lahat kung gaano ka kahabag-habag. Sige, buksan ninyo ng maigi ang inyong mga mata at tingnan ninyong mabuti. Aba, lapo-lapong pula. Purong ligaw na lapo-lapong pula. Ang lalaki at ang sisisigla, puno ang imbakan. Puno talaga ang buong imbakan ng lapo-lapong pula. Hay, hindi maaari. Imposible talaga ito. Napakataas ng kalidad, napakaganda talaga. Ang kulay ng mga palikpik nito. At ang kasariwaan nito. Siguradong galing talaga sa laot ito. Diyos ko po. Saan mo nakuha ang ganito karaming mamahaling isda? Boss Wang, ang mga bagay sa dagat ay depende sa sariling kakayahan. Sabihin mo lang, kaya mo bang kunin lahat ng panindang ito? Kukunin ko. Kahit maubos ang pera ko, kukunin ko pa rin yan. Kapatid na Lin Yuan. Nagmamadali akong umalis ng bahay kanina. Kaya 20,000 piso lang na cash ang dala ko sa bag. Pipiliin ko muna ang 20 pinakamalalaki para ihatid sa 5 bituing hotel sa lungsod para sa isang emergency. Itabi mo para sa akin ang mga natitira. Tatawagan ko agad ang accountant para maglipat ng pera. At magpapadala rin ako ng refrigerated truck dito. Kapatid, heto ang 20,000, bayad agad ngayon. Walang bawas kahit 5. Bukas ng umaga na natin kwentahin ang kabuang bayad sa natitira. Ayos ba sa iyo? Hahaha. Defei, hindi lang nakahuli si Yuan. Kundi pulos-pulang lapu-lapu pa ang mga ito. Ang kakarampot na alok mo sa kanya ay hindi man lang karapat-dapat na magbitbit ng sapatos niya. Nga, Defei. Ang mga sinabi mo kanina. Narinig nating lahat. Iinumin mo ba ang tubig dagat na ito ng pinasingawan? O niluto sa toyo? Hahaha. Peke yan, siguradong peke yan. Wala man lang siyang kahit isang lambat. Paano siya makakahuli ng pulang lapu-lapu, Lin Yuan? Siguradong ninakaw mo lang ang longline fishing gear ng iba. Tama, ninakaw mo lang yan. Isusumbong kita sa mga pulis. Lin Defei. Subukan mo pang magsalita ng kahit isang salita. Papatuluin ko talaga ang dugo mo ngayon. Ninakaw mo ang mga huli ko.
At ang atraso mo sa pagtulak sa akin sa dagat. Hindi ko pa nare-resolba sa iyo. At nagagawa mo pang magkalat ng chismis dito. Lin Yuan, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Defei, napakawalang silbi mo talaga. Hindi mo man lang matalo ang isang ordinaryong tao. Ang branded na bag na gusto ko. Ngayon ay wala ng pag-asa. Leslie, Defei. Hahaha. Mahal, sa dami ng naipon natin. Hindi lang natin mababayaran ang pera para sa pagtanda ni Itay. Kundi mababawi pa natin ang mga alahas. Mahal, bukas na bukas ay tutubusin natin ang mga alahas. Ngayong araw, kailangan muna nating treat ang sarili natin. Halika, bumili tayo ng karne. Boss, itong pinakamatabang liempo. Sa kalahat ng buto-buto riyan, pakibalot lahat para sa akin. Dagdagan mo na rin ng isang roast duck. At 2 dressed chicken. Iho, bakit ang dami mong binibili? May okasyon ba sa bahay ninyo? Opo. May malaking okasyon po, napakalaking selebrasyon. Mahal, napakamahal naman ng alak na ito. Si Itay naman ay sanailang uminom ng murang alak. Yung tingi-tingi lang na lambanog ay sapat na. Dati kasi ay wala tayong pera. Pero ngayon, kaya na ng asawa mo na kumita ng malaki. Paano ko pahahayaan si Itay na uminom ng ganoong klaseng murang alak? Tingnan mo. Boss, pakibalot nga po yung nasa doon. Si Yaya, tuwing dumadaan dito noon. Hindi niya maalis-alis ang tingin niya roon. Kapag nakita niya ang bestidong ito, siguradong tuwang-tuwa yun. Mahal, magtiwala ka sa akin. Simula pa lang ito. Sa susunod, bibigyan ko kayo ng buhay. Na kahit ang alkalde ng bayan ay maiinggit. Lolo, tingnan niyo po si Yaya, hindi ba mukha akong mukhang maliit na prinsesa sa telebisyon? Binili po ito ni Papa para sa akin. Yuan, ano ba ang ginawa ninyo? Nang hold up ba kayo ng bangko? Bakit ang dami mong biniling gamit? Yung pera pambili ng bangka. Tay, hindi po ako nang hold up ng bangko. Ito po ang kinita ni Lin Yuan sa pagpunta sa dagat ngayon. Maliit na bahagi pa lang po ito. May narating na po si Lin Yuan. Nakatagpo po siya ng malaking kawan ng ligaw na pulang lapu-lapu. Hindi na muling maghihirap ang pamilya natin. Pulang lapu-lapu. Diyos ko po. Nagpakita ng himala ang Dragon Lord. Talagang nagpakita ng himala ang Dragon Lord. Tay, sa nakalipas na 5 taon, naging walang silbi po ang inyong anak. Hinayaan ko po kayong magdusa sa inyong edad. Ang basong ito ng alak ay alay ko sa inyo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon. Basta't may makakain ako. Hindi ko hahayaan na kayo at sina Wanyin at Yaya ay magtiis sa sabaw lang. Sa susunod na linggo, dadalhin ko po kayo sa kabisera. Para ipatanggal ang bakal sa inyong binti. Mabuti, mabuti. Haha, walang mahina sa lahi nating mga Lin. Yuan, hindi na sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Masayang-masaya si Itay. Kahapon ay pulang lapu-lapu. Ngayon naman ay malaking yellow croaker. Kapag naibenta na ang bultong ito, siguradong aabot ito ng mahigit 100,000. Oras na para magpalit ng isang malaking bakal na bangka na may otomatikong kagamitan. Tiate. Ikaw pala si Lin Yuan. Sinampal mo ang pamangkin ko sa mismong teritoryo ko. Bata, tapos na ang maliligayang araw mo. Lin Yuan. Ang bulto ng pulang lapu-lapu ngayon ay mas malalaki pa kaysa kahapon. At mas maganda ang kalidad. Sinanti ni Boss Wang kahapon na pakikyawin niya ang lahat. Ngayon ay tiyak na makukumpleto na natin ang pera. Pambili ng malaking bakal na bangka. Huwag kang mag-alala, way sa negosyo si Boss Wang. Kahit sa panaginip ay gugustuhin niya ang ganitong klaseng kalidad. Boss Wang, handa na ba ang refrigerated truck? Mas maganda pa ang mga huli ngayon kaysa kahapon. Timbangin na natin at magbayad na. Ay kapatid na Lin Yuan. Pasensya ka na. Hindi ko kayang bilhin ang mga huli mo ngayon. Mabuti pang pumunta ka na lang sa ibang pantalan para magbakasali. Boss Wang. Hindi ba't nagkasundo na tayo kahapon? Pumunta pa kami sa malalim na dagat kagabi. Para lang makahuli ng mga ito para sa inyo. Bakit bigla ninyong ayaw ng kunin? Dahil ba sa presyo? Pwede naman nating pag-usapan yan. Naku naman. Hindi ito usapin ng pera. May naglabas ng babala. Dito sa pantalang ito ngayon. Kung sino man ang mga has na bumili sa inyong mga Lin. Kahit isang piraso ng kaliskis ng isda. Bukas na bukas ay itatapon siya sa dagat para ipakain sa mga pating. May pamilya akong binubuhay. Hindi ko kayang itaya ang buhay ko. Aba, hindi ba't ito si Shen Wanyin na kumita ng 20,000 kahapon? Na kung umasta ay parang kung sino na.
Ano ngayon? Hindi mo na ba kayang mamili ng marami ngayon? Bagay sa inyo ang maghirap habang buhay. Davey, ano nang ibig mong sabihin? Ang pagharang sa kabuhayan ng iba ay parang pagpatay na rin sa kanilang mga magulang. Akala mo ba sa inyo ang dagat na ito? Ngayong araw na ito, lilinawin ko sa iyo. Simula alas 8 ngayong umaga, ang Sea Fisheries ng tito kong si Zhao Dahay ay tuluyan ng kinuha na namin ang lahat ng pantalan sa buong bayan. Ito ang tinatawag na eksklusibong negosyo. Ganap na monopolyo. Dito, ako ang gumagawa ng batas. Kung walang pahintulot ko, si Lin Davey, ang mga isda ninyo sa bangkang ito ay mabubulok lang, babaho at ulo rin sa bodega. At hindi kayo makakabenta kahit isang piraso. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Nag-ipon ang tito ni Davey ng isang grupo ng mga siga at tambay para puwersahang agawin ang pantalan. Gusto ba nilang mamatay tayo sa gutom sa ginagawa nilang ito? Naku, malas din talaga si Yuan. Kahit sino na lang ang kinalaban niya. Bakit ang mga lokal na siga pa ang binangga niya? Sayang naman ang isang bangka ng mga Dongsing Grouper. Lin Yuan. Bilang kuya mo, hindi ko naman gustong itulak ka sa kapahamakan. Pamilya pa rin naman tayo pagkatapos ng lahat. Magkadugo pa rin tayo. Diretsuhin mo na ako. Ikaw, ang mga karga mo sa bangka, hindi man tanggapin ng ibang tindero ng isda. Bibilhin pa rin ang Sea Fisheries ko. Alang-alang kay tito. Pagbibigyan kita, ang buong bodega ng mga Dongsing Grouper na ito, papakyawin ko sa presyong basura. 2 piso kada kilo. 2 piso. Lin Davey, may konsensya ka pa ba? Mga ligaw na deep sea Dongsing Grouper ang mga ito. Ang pinakamababang presyo sa merkado ay 800 hanggang 1,000 piso kada kilo. Tapos 2 piso lang ang ibabayad mo. Pang hold up na iyan, ah. Hahaha, naku, 1 yen. Bakit hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa inyo? Ang 2 piso kada kilo ay malaking pabor na sa inyo. Kung hindi lang mabait si Kuya Davey, ang mga bulok ninyong isda ay itatapon lang sa dagat para ipakain sa mga pawikan. 2 piso kada kilo. Ang bangkang ito ay kahit papaano makakabenta pa ng halos 100 piso. Sapat na iyon para sa pamilya ninyo na bumili ng ilang sakong murang bigas. Kaya lumuhod na kayo at magpasalamat. Lin Yuan, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Garapalan kitang nanakawan ngayon. Ano ang magagawa mo? Ibenta mo, kunin mo ang 200 piso at lumayas ka. Kung hindi, wawasakin ko ang bangka ninyo. Kasama kayong lahat ngayon para magpalimos ang pamilya ninyo sa kalye. Buwisit. Isang pulubi lang, may lakas pa ng loob na lumaban. Sugod, baliin ninyo muna ang mga binti niya. Agawin ninyo ang mga isda, kilos. Ah! Diyos ko, tabi-tabi kayo. Kaninong kotse ito? Paano nagkaroon ang bulok nating bayan ng ganitong klaseng sports car? 2 piso kada kilo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para mang-agaw sa gitna ng liwanag ng araw ng mga dekalidad na pagkaing dagat na napili ko? Sino ka ba? Dahil lang ba may sports car ka, may lakas ka ng loob? Napakialaman ang mga gawain ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ang pantalan na ito ay kinuha na ng aking tito. Si Tito Zhao Dahay ng Sea Fisheries. Kahit sino ka pa, umalis ka na agad dito. Ah! Ayusin mo ang pananalita mo. Kapag naging bastos ka pa kay Imes, Sue, puputulin ko ang dila mo at ipakakain sa aso. Ah, Davey. Zhao Dahay. Huwag mong sabihing siya lang ay isang vice-presidente ng Asosasyon ng Pangisdaan sa Bayan. Kahit ang amo sa likod niya kapag nakita ako, kailangang maging magalang pa rin sa akin. At tawagin akong Inef. Sue, Diyos ko po. Siya ang may-ari ng pinakasikat na restoran ng pagkaing dagat sa lungsod. Ang Hayej, si Su Shiking. Ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilyang Su sa lungsod. Kaya pala napakatapang niya. Sa harap niya, si Zhao Dahay ay hindi man lang maituturing na isang langgam. Opo. Mac. Su, hindi ko po alam na darating kayo. Kasalanan ko po, patawarin niyo po ako. Napakahusay. Talagang napakataas ng kalidad. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Boss Wong kanina. Napalihim niyang ipinadala na mayroong pambihirang huli rito na minsan lang sa 100 taon. Akala ko ay nagpapalabis lang siya. Hindi ko akalaing totoo pala.
Ang talas ng mata nyo, Gwyneth. Sue, ang lahat ng huling ito ay ako mismo ang nangisda gamit ang lambat sa malalim na dagat sa labas ng lungsod. At nakuha ko ang mga ito. May kabuang 12 tangke ng buhay na isda. Lahat ay buhay na buhay. At walang anumang sugat mula sa lambat. Magaling ka. Ang presyo ng mga ito sa merkado ay aabot lang sa 800 yuan bawat kilo sa pinakamataas. Pero dahil napakasigla ng mga isda mo, at nasa napakagandang kondisyon, sakto lang para mapunan ang kakulangan sa aking highway. Para sa marangyang piging ng pamahalaan ngayong gabi. Bibilhin ko ang lahat sa halagang 1,500 yuan bawat kilo. 1,500 yuan bawat kilo. Daan-daang libong yuan iyon. Bakit, paano nangyaring ang walang kwentang taong ito ay kumita ng ganoon kalaking pera? Deal. Hindi pa naililigpit ang timbangan na dinala ni Boss Wang kanina. Maaari niyo na pong ipatimbang ang mga ito, Gis. Sue. May kabuang 315,000 yuan. Gwapong binata, ibigay mo sa akin ang numero ng bank account mo. Tunog na notification na tanggap ang 315,000 yuan sa Alipay. Lin Yuan, tama ba? Tanda ko na ang pangalan mo. May lakas ka ng loob. At may kakayahan. Mas mahusay ka kaysa sa mga walang kwentang tao sa daungan na walang alam gawin kundi mang-api ng iba gamit ang kanilang kapangyarihan. Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Gin. Sue, sa susunod, kung mayroon akong mas pambihirang huli, ikaw ang una kong tatawagan. Kapatid, huwag ka namang masyadong formal. At seryoso sa trabaho. Humahanga si ate sa iyo. Kung may problema ka na hindi mo malutas sa susunod, tawagan mo lang ang numerong ito. Basta't narito ka sa lungsod. Poprotektahan ka ni ate. Ay, nagsiselos ba ang misis mo? Huwag kang mag-alala, hindi aagawin ni ate ang mabuti mong asawa. Bakit, nagsiselos ka ba talaga, mahal? Siya ay isang malaking boss. At nagustuhan lang niya ang kakayahan ko sa paghuli ng isda. Sino ang nagsiselos? Pakiramdam ko lang ay iba ang tingin niya. Sa iyo, parang may iba. May asawa ka na kaya? Sa susunod, huwag kang masyadong lalapit sa kanya. Ha. Sige, sa buhay na ito, ang puso ko ay para lamang sa iyo, Shen Wanyin. Tayo na. Gagamitin natin ang 300,000 yuan na ito para sa isang malaking proyekto. Lin Yuan, anong gagawin natin dito sa paggawaan ng barko? Gusto mo bang? Tama. Ang lumang kahoy na bangkang ito ay masyadong maliit. At wala pa itong kahit anong otomatikong kagamitan. Konting malalakas na alon lang. May panganib na tumaob ito. Ngayong mayroon na tayong hawak na mahigit 300,000 puhunan. Oras na para mag-upgrade tayo. Gusto kong bumili ng isang totoong bakal na trawler. Kapag nakalipat lang tayo sa mas malaking bangka, saka lang kita madadala sa mas malalim at malayong dagat. Para kumita ng mas maraming pera. Mahal, susundin kita. 300,000. Lin Yuan. Ikaw na basura na bata pa lang ay. Tinatapakan ko na sa talampakan ko. Paano ka nakakuha ng 300,000? At paano mo napaikot ang ulo? Nang mataas na si Ameth. So para bigyan ka ng pabor. Boss, masyadong mayabang ang batang ito. Boss, masyadong mayabang ang batang ito. Dahil may proteksyon siya ni Su Shiking. Dahil may proteksyon siya ni Su Shiking. Dahil may proteksyon siya ni Su Shiking. Hindi natin siya magagalaw dito sa pantalan. Hindi natin siya magagalaw dito sa pantalan. Mapoprotektahan ba siya ni Su Shiking habang buhay? Hindi ba gusto niyang bumili ng bagong bangka? Sige, hahayaan ko siyang bumili. Sa araw na ilunsad ang bagong bangka niya sa tubig, gagawin ko itong isang bunto ng basurang bakal. Hoy, Haozi. Bantayan mong mabuti ang paggawaan ng barko. Nagbabalak bumili ng bangkang pangingisda si Lin Yuan. Alamin mo kung aling bangka ang napili niya. At gumawa ka ng paraan para harangan siya. Huwag na huwag mo siyang hahayaang maging madali ang lahat. Para makapalaot at makapagnegosyo ng maayos. Pero, galing ng mata ninyo, Dimsi. Lin, ang bangkang Chengfeng na ito ang pinakabagong modelo. Nakalalabas lang sa aming paggawaan. Maihaba itong 22 metro. May dalawahang malakas na makinang diesel. At napakatibay laban sa malalakas na alon. Hindi lang ito nilagyan ng pinakamodernong hydraulic net hauler at fish finder sonar. Mayroon din itong 3 malalaking imbaka ng buhay na isda sa ilalim, na may sariling oxygen at temperature control system. Lin Yuan, napakalaki at napakaganda ng bangkang ito. Pero magkano kaya ang halaga nito? Mrs., sagad sa specs ang bangkang ito. Ang pinakamababang presyo na ibinigay ng boss namin ay 288,000. Sinabi ng asawa ninyo kanina na may dala siyang 300,000 cash. Kasya na iyon para mabili ang bangka, kasama ang mga papeles. At pagpuno ng krudo. Sa pamamagitan ng bangkang ito, at sa tulong ng aking paningin ng Haishen, ang mga tunay na nakatagong kayamanan,
Sa malalim na dagat ay tuluyan ang bubukas para sa akin. Sige, 288,000. Iyan na ang kukunin ko. Sandali lang, akin na ang bangkang iyan. Bumibili kami ng sarili naming bangka. Ano bang pakialam mo? O, bibili ng bangka. Kayong mga hampas lupang mahihirap. Na umaasa lang sa limos ng babae. At kumita ng 300,000 mula sa pagbebenta ng mabahong isda. Hindi niyo na alam kung sino kayo. Ang 300,000. Baka kasya lang pambili ng pinakailalim ng bangkang ito. Paano naman ang panggasto sa maintenance at krudo sa susunod? Kaya niyo bang bayaran? Ang mahirap ay mahirap pa rin. Nagustuhan ko ang bangkang ito, kaya akin na ito. Boss, pasensya na po. Ang bangkang Chengfeng na ito ay una nang napili ni Emily Lin, at pipirmahan na niya ang kontrata ngayon. May patakaran po tayong sinusunod kung sino ang nauna. Nauna. Dito sa bayan ng Donggang, ang may pera ang hari. Nag-alok siya ng 288,000, di ba? Maglalabas ako ng 500,000. Narinig niyo ba, 500,000? Ang tiyuhin ng aming Kuya Dafe ay si Pangulong Zhao ng Sea Fisheries. Ang halagang ito para sa amin ay barya-barya lang. Ano ang ipanglalaban niyo sa amin para makipag-agawan? Mga hampas lupa, lumayas na kayo rito. Nakikita ko naman na hindi naman talaga kailangan ni Linda Faye ang bangkang ito. Ginagawa niya lang ito para harangan ang aking kabuhayan at para hindi ako makapalaot para makabangon muli. Linda Faye, 500,000 para sa 20 metrong bangkang pangingisda. Puno ba ng dumi ang utak mo? Para lang inisin ako. Talagang nag-aksaya ka pa ng malaking pera, ah. Hahaha, Linyuan. Marami akong pera na pwedeng sunugin. Ano ang magagawa mo sa akin? Kahit na pinoprotektahan ka pa ni Sushiking, ano ngayon? Gigipitin kita ngayon. Para hindi ka makabili ng bangka. Kapag wala kang bangka, tingnan natin kung ano ang kakainin mo. Ano ba ang pinag-aawayan niyo riyan? Naglilista ako ng mga kwenta sa loob. At narinig ko ang napakagulong ingay dito sa labas. Sino ang nagtatangkang magmayabang ng pera? Dito sa aking pagawaan. Director Chen. Unang nagustuhan ng Ginoong Lin na ito ang bangkang Chengfeng. At pipirma na sana ng kontrata. Pero sinabi nitong si Boss Lin na magbabayad siya ng 500,000 para agawin ang bangkang ito. Ano ang pangalan mo, Linyuan? Opo, Director Chen. Sa negosyo, may patakarang mauna ang nauna. Handa na akong pirmahan ang kontrata. Iho. Ang tatay mo ba ay si Lin Jianhua? Opo, si Lin Jianhua po ang aking ama. Kilala niyo po ba siya? Ang anak ni Kuya Jianhua. Talagang anak ka nga ni Kuya Jianhua. Kamukhang kamukha. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Director Chen, bakit po? Iho, hindi mo ako kilala. Pero ang buhay kong ito ay utang ko sa tatay mo. 10 taon na ang nakalipas nang makaranas kami ng isang napakalakas na bagyong bihirang mangyari. Lumalubog at tumagilid ang bangka ko. At ang tatay mo ang sumagupa sa malalaking alon at malakas na hangin. Para iligtas at hangin ako mula sa dagat. Ang bumabagsak na pangunahing palo ng barko ay tatama sana sa ulo ko at papatayin ako. Pero itinulak ako ng tatay mo. Ang kanang binti niya ay nabali at nadurog nang iligtas niya ako. Nalugi ako noon at nawala ng pera. Kaya wala akong mukhang ihaharap kay Kuya Jianhua. Kaya nagpakapagod ako sa pagtatrabaho nitong mga nakaraang taon. Hanggang sa wakas ay nakuha ko ang pagawaang ito. Dito sa bayan ng Donggang. Nang magkaroon na ako ng kaunting pera, nagpadala ako ng mga tao para hanapin ang pamilya niyo. Dahil gusto kong bumawi at magpasalamat. Ngunit matagal na pala kayong lumipat. Mula sa dati ninyong nayon. Napakasakit at napakahirap para sa akin na hanapin kayo. Hoy, hoy, hoy. Ano ba ang ginagawa niyo? Matandang hukluban, anong drama ba ang pinapalabas mo riyan? Nandito ako para bumili ng bangka sa halagang 500,000. Huwag ka ng madaming daldal, ibenta mo na sa akin ang bangka. Ibabayad ko na agad ang card ko. May pera na nga sa harap mo, ayaw mo pang tanggapin. Taga na yun ng Lin ka rin pala. Ano ang pangalan mo? Ako si Lin Daifei. Ang tiyuhin ko ay si Zhao Dahay ng Sea Fisheries. Kung matalino ka, asikasuhin mo na agad ang mga papeles. Lin Daifei, napakagaling mong Lin Daifei. Nakipagsabwatan ka sa tiyuhin mong iyan para ang tungkol sa pang-aapi sa mga mangingisda sa pantalan. Matagal ko nang nabalitaan yan. At ngayon, may lakas ng loob ka pa talagang pumunta sa teritoryo ko para harangan ang kabuhayan ng anak ng aking tagapagligtas. Kahit magbayad ka pa ng 500,000 o kahit 5 milyon pa, hindi ko pa rin ibebenta ang mga bangka sa planta ko. Sa isang taong walang utang na loob na tulad mo. Hoy Chen, ano ngayon? Kunin mo ang pera mo.
At lumayas ka rito ngayon din. Umalis ka agad sa Donggang Shipyard. Hoy Chen! Nasisiraan ka na ba ng bait para tanggihan ang pera? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Kapag binangga mo ang tito ko. Kahit si Zhao Dahay pa ang mismong tumayo rito ngayon. Hindi pa rin mababago ang patakaran ng shipyard ko. Hindi niya hawak sa liig ang buong bayan ng Donggang. Sige, Lin Yuan. Ang lakas ng loob mo. Humanda kayo. Kahit pa mabili mo ang bangkang iyan. Sisiguraduhin kong hindi ka makakapagtrabaho sa pantalan. Lin Yuan. Hindi bagay sa iyo ang 20 metrong bangkang Chengfeng. Halika, sasamahan ka ni Director Chen sa dry dock. Para makita mo ang totoong magandang bangka. Ngayong araw, ako ang masusunod. Kahit anong bangka ang magustuhan mo. Ibibigay ko sa iyo sa pinakamababang presyo. At bibigyan pa kita ng libreng pinakamagandang klase ng makina para sa malalim na dagat. Para na rin itong kabayaran sa pagliligtas sa akin ni Kuya Jianhua noon. Lin Yuan, ang bangkang Zenhai na ito ay isang bagong modelong sinusubukan pa lang ng planta. Mayroon itong twin engines na may 800 horsepower. Sa isang sabi mo lang, ipapababa ko agad ito sa tubig para sa iyo. Kasama na ang mga papeles at puno ng krudo. Walang bayad kahit isang duling. Isipin mo na lang nakabayaran ito sa naputol na binti ng tatay mo. Director Chen, nagpapasalamat po ako sa kabutihan ninyo. Pero iniligtas po kayo ng tatay ko noon. Dahil iyon ang tama at marangal na gawin. At hindi para sa araw na ito. Upang singilin ko kayo. Kung kukunin ko po ng libre ang bangkang ito. Pag uwi ko, tiyak na gagamitin ng tatay ko ang baston niya. Para baliin din ang mga binti ko. Director Chen, tama po si Lin Yuan. May mga kamay at paa naman po kami. Kaya namin kumita ng sarili naming pera. Magaling, may prinsipyo ka, iho. Napakabuting anak ang pinalaki ni Kuya Jianhua. Dahil mapilit ka, hindi na kita pipilitin. Ang 20 metrong bangkang Chengfeng. Ibebenta ko sa iyo sa orihinal na presyo nitong 288,288,000. Pero hahaha. Babayaran mo ang bangka. Pero ako ang magbibigay ng mga kagamitan. Pumunta kayo sa bodega. Kunin ninyo ang imported na 10 kilowatt 10 gigay na fish finder sonar. Ang fully automatic hydraulic net hauler. At ang kagamitang nagkakahalaga ng 50,000 na ultra high molecular weight deep sea cut resistant troll net. Ilagay ninyong lahat yan sa bangkang Chengfeng. Huwag ninyong hahayaang umalis hanggat hindi puno. Mas mahal pa ang mga kagamitang ito kaysa sa mismong presyo ng bangka. Bakit, tingin mo ba ay kulang pa ang binibigay ko? Kanina, ang hayop na si Lin Defi na iyon ay nagdala ng mga tao rito para manggulo. Kung hindi lang dahil sa iyo. Ipinabali ko na sana ang mga binti ng asong iyon bago pinalayas. Ngayong binibigyan kita ng ilang gamit sa pangingisda. Tatanggihan mo pa ba? Kapag tinanggihan mo pa, ibig sabihin ay minamaliit mo si Director Chen. Haha, sige po. Tatanggapin ko na po ito kahit nakakahiya. Sa susunod, anong klaseng mamahaling pagkaing dagat man ang gusto ninyong kainin? Sige lang, magsalita ka. Anak. Diyos ko po. Kaninong malaking bakal na barko iyon? Tingnan mo ang lakas ng makina at lalim sa tubig. Aabot sa daan-daang libo ang halaga ng barkong yan. Bakit papunta sa atin ang barkong yan? Diretso rito sa sirang pantalan natin. Sino kayang malaking boss mula sa bayan? Ang pumunta rito para mag-inspeksyon sa baryo natin. Panginoon ko. Tingnan niyo dali, sino yung nakatayo sa barko? Di ba pamilya iyon ng matandang Lin? Yung minamalas niyang anak na si Lin Yuan. At ang nasa tabi niya ay si Shen Wanyin. Paano nangyari yun? Di ba noong nakaraang araw lang? Sipain siya sa dagat ng pinsan niya. Kahit yung lumang bangkang kahoy nila ay muntik nang maibenta, di ba? Saan siya kumuha ng napakalaking pera para bumili? Ng malaking bakal na barkong nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi mo ba nababalitaan? Si Lin Yuan ngayong huling 2 araw. Nakahuli ng napakaraming isda sa malalim na dagat. Puro matataas na uri ng coral trout. Balita ko pa nga, yung malaking boss mula sa lungsod. Nagmaneho ng sports car na milyon-milyon ang halaga para lang bumili ng isda sa kanya. Sa isang araw lang, kumita agad siya ng mahigit 300,000. Naku, Yuan. Bata ka pa lang, alam na ni Tito na magiging matagumpay ka. Napakaganda at napakatipuno ng barkong ito. Wanyin, napakaswerte mo talaga. Mula ngayon, misis ka na ng may-ari ng malaking barko. Ang ganda rin ng suot mong damit. Punyeta. Sinwerte lang ng napakalaki ang hampas lupang iyan. Malinaw na sinabi ni Davey na ipinasara na niya ang pantalan sa bayan. Kanino ba naibenta ng batang iyan ang mga isda niya? Nagawa pa talaga niyang makabili ng malaking barko. Wei Jiangwu, di ba sabi ng Davey mo ay gustong maging hari ng pangingisda sa bayan natin? Bakit yung pamangkin mo nakabili ng ganito kalaking bakal na barko? Tapos pamilya niyo walang man lang kamalay-malay. Mas maganda pa to kaysa sa lumang barko ng Davey mo. Tiethe, ano bang dapat ipagmayabang dyan? Bangkang pangingisda lang naman iyan. Baka nga inarkila lang iyan para magpanggap.
Aasa lang ba kay Lin Jianhua na pilay ang paa? Saka kay Lin Yuan. Kahit magsumikap pa sila ng maraming taon, hindi pa rin nila kayang bumili niyan. Tingnan natin bukas pagpalaot niya. Kung makakabalik pa siya ng ligtas. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Mahal, salamat sa iyo. Ngayong nakatayo ako sa malaking barko at nakikinig sa mga papuri ng mga tao sa baryo. Pakiramdam ko talaga ay parang nanaginip lang ako. Mahal, may bago na tayong bangkang pangingisda. At nakapag-ipon na rin tayo ng kaunting pera. Bukas pagpalaot natin. Gusto mo bang pumunta ng mas malayo? Sa mga itim na bahura para sumubok. Nabalitaan ko na sa lugar na iyon madaling makahuli ng mga grouper na napakataas ng halaga. Hindi. Sa malapit na dagat kahit may isda pa. Nahuli na rin yun ng malalaking kumpanya ng pangingisda. Ngayong nagpalit na tayo ng bangkang Chengfeng na napakalakas lumaban sa hangin at alon. Hindi na tayo pwedeng magkasya na lang sa mababaw na baybayin. Kaya saan tayo pupunta bukas? Pupunta tayo sa lugar na 80 nautical miles ang layo sa dalampasigan. Ang tinatawag ng lahat ng mangingisda na bawal na sona ng kamatayan. Ang bahura ng Yanwang. Ano? Lin Yuan, nababaliw ka na ba? Puro nakatagong bahura ang lugar na iyon. At ang nakakatakot na alimpuyo. Ang mga bangkang pumupunta roon. 9 sa 10 ay lumulubog. Sinasabi ng alamat na may mga halimaw sa dagat na kumakain ng tao sa ilalim. Isang lugar iyon kung saan halos walang nakakaligtas. Dahil lang ba nakakuha ka ng kaunting pera, ay itataya mo na pati ang buhay mo. Mahal, magtiwala ka sa akin. Ang impyerno sa mata ng iba, para sa akin ay isang taguan ng napakaraming pambihirang kayamanan. Hindi ba gustong makita ni Davey na mapahiya ako? Bukas, mag-uwi ako mula sa bahura ng Yanwang. Ng kargamento na ikagugulat ng buong lungsod. Mga dambuhalang halimaw mula sa dagat. Mahal, hindi ba napagkasunduan na natin ito? Masyadong mapanganib sa bahura ng Yanwang. Kaya ko nang pumalaot mag-isa ngayon. Manatili ka sa bahay para alagaan si Yaya at sina Itay. Ayoko. Mahal, napag-isipan ko na ito kagabi. Mula noong sipain ka ni Davey. Pababa sa dagat. Nakatalina ang buhay ko sa iyo. Kahit gaano pa katakot-takot ang bahura ng Yanwang. May mas tatakot pa ba sa mawala ka? Sinabi ko na sa iyo kung nasaan ka. Doon din ako. Kahit makatagpo pa tayo ng halimaw sa dagat. Kahit mamatay pa tayo. Dapat magkakasama tayong mamamatay bilang isang pamilya. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Napakagandang pangako ng pagsasama hanggang kamatayan. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay hindi na tulad ng dati. Na mahina at madaling tapakan ng iba. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagdating ng Diyos ng karagatan. Lin Yuan, napakakaiba ng agos ng tubig dito. Puno ng mga nakatagong bato sa ilalim ng tubig. Ang ating fish finder sonar ay hindi man lang makuha ang buong detalye. Kapag nagpatuloy pa tayo sa pag-usad, oras na sumadsad tayo sa mga bato. Mawawasak agad ang katawan ng bangka. Kung hindi kaya ng sonar, gagamitin ko ang sarili kong mga mata. Todo kabig sa kaliwa ay kambyo sa 3. Diyos ko, Lin Yuan. Paano mo nagawa iyon? Para bang nakikita mo ang lahat sa ilalim ng tubig? Mahal, huwag kang tulala riyan. Ihanda mo na ang lambat. Nahanap na natin ang unang malaking kita natin ngayon. Diyos ko po. Sa ilalim ng bahura ng Yanwang na ito, may dumadaloy palang malamig na agos ng dagat. Mahal, ibaba mo pa ng 10 metro ang pabigat ng lambat. Hayaan mong sumayad ito sa pinakailalim. Napakabigat, Lin Yuan. Ano ba ang laman ng lambat na ito? Nasabit ba ito sa mga bato sa ilalim? Hindi bato, kundi ginto. Puro buhay na ginto ang mga ito. Hilahin mo. Ah! Ano ang halimaw na iyon? Gagamba ba iyan? Hahaha. Alaskan king crab ang tawag dyan. Naligaw sila rito dahil sa pagsunod sa malamig na agos ng dagat. Sila ang mga hari ng malalim na dagat dito. Kahit isa lang ito, mabibenta na ng libo-libong piso. Ang lambat na ito na puno ng malalaking yellow croaker. Kasama pa ang mga king crab na ito. Mahal, mayaman na tayo. Tunay na malaking swerte ito. Madam Su, si Lin Yuan po ito. Ang nakausap ninyo kahapon sa daungan. Mayroon po akong pambihirang magandang klase ng huli. Kaya kayo po agad ang tinawagan ko.
Lin Yuan. Ang bilis mo namang nakakuha ng magagandang klase, Lin Yuan. May dongsing grouper na ako. Kung katulad lang din ito ng mga nakuha mo kahapon. Hindi ito karapat-dapat na tawagan mo pa ako ng kusa. Higit sa 2 gin ang bigat ng bawat isa. Na wild large yellow croaker. Tinatayang nasa 300 gin ang dami. Bukod pa rito, may 50 piraso ng pinakamataas na kalidad. Nabuhay na deep-seeking crab. Na may average na bigat na higit sa 10 gin bawat isa. Ano nang sinabi mo? Wild large yellow croaker na higit sa 2 gin. At buhay na king crab na may bigat na mahigit 10 gin. Nang hold up ka ba sa gitna ng karagatan, Lin Yuan? Lin Yuan, alam mo ba na sa merkado ngayon? Ang isang piraso ng dekalidad na wild large yellow croaker na may bigat na 2 gin ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Ano naman ang mapapala ko kung lolokohin kita, Yin Su? Pabalik na ako ngayon. Pagkatapos ng humigit kumulang 2 oras, darating na ako sa bagong daungan ng bayan. Kung gusto mo ang mga ito, magdala ka ng sapat na cash. O kaya ay ihanda mo ang bank transfer. Kung hindi, tatawagan ko agad. Ang mga mamimili sa kabisera ng probinsya. Master Zhao, Kuya Deifei. Nasagap ng radar natin na ang bastardong si Lin Yuan at ang kanyang bangkang Chengfeng ay hindi namatay sa bahura ng Yanwang. Mabilis siyang naglalayag pabalik ngayon. Napakalalim ng lubog ng kanyang bangka. Siguradong puno ang bodega nito ng napakaraming huli. Hindi siya namatay sa bahura ng Yanwang. At nakakuha pa siya ng malaking huli. Tiyak na ginamit niya ang dekalidad na kagamitan na ibinigay sa kanya ni Mang Chen. Napakaswerte ng hayop na iyan. Ha, dito sa teritoryo ko. Hindi ubra ang isang paslit. Na wala pang muwang na maghari-harian dito. Deifei, tawagin mo ang lahat ng mga bata natin. Ilabas ang ating 500 toneladang icebreaker ship. Harangin natin siya sa hangganan ng karagatan. Tito, ang ibig niyo pong sabihin ay, aagawin natin ang bangka at ang mga huli. Kung hindi siya makikipagtulungan, hayaan nating lumubog siya at ang bagong bangka na iyon. Sa ilalim ng dagat para maging pagkain ng mga pawikan magpakailanman. Diyos ko, Lin Yuan. Nagawa mo nga talaga. Lahat ng ito ay may pinakamataas na kalidad. Walang anumang galos mula sa lambat. At napakasigla pa ng mga ito. Elmath, Su, sinabi ko naman sa iyo. Basta't kaya mong bilhin lahat. Ang mga huli ko ni Lin Yuan ay sigurado. Nag-iisa lang sa buong bayan ng Donggang. Kwentahin na natin ang halaga. Elmath, Su, sa kabuuan, may 320 gin ng dekalidad na wild large yellow croaker. Binili sa mas mataas na presyo kaysa sa merkado. Nagkakahalaga ito ng 480,000 yuan. 53 piraso ng wild king crab. Lahat ay buhay. Nagkakahalaga ng 450,000 yuan. Sa kabuuan, 930,000 yuan. Lin Yuan, hindi kita lalamangan. Gawin na nating 1,000,000 yuan. Simula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamataas na supplier ng Haiyuj. Para sa mga espesyal na produkto. Ay sisend ko na ang pera sa iyo ngayon sa pamamagitan ng transfer. Tunog ng notification ang iyong account na nagtatapos sa 8,848 ay nakatanggap ng 1,000,000 yuan. 1,000,000. 1,000,000 yuan iyon. Hindi natin siya naharang sa dagat. At nagawa pa niyang ibenta ang mga huli niya. Dapat sa akin ang perang iyon. Sa akin dapat lahat yan. Kuya Deifei. Anong klaseng swerte ba ang mayroon ang gagong iyon? Hindi natin pwedeng palampasin na lang ito ng ganoon kadali. Napakalaking halaga ng pera niyon. Kasya na to para makabili tayo ng luhuryosong mansyon sa lungsod. Asuluhin to, asa pa sila, hindi mangyayari iyon. Bumalik tayo at hanapin si Tai. Kahit gaano pa kayabang si Lin Yuan, kailangan pa rin niyang kilalanin ang mga kamag-anak niya. Kahit pabalatan ko siya ng buhay ngayong araw. Kukunin ko pa rin ang perang to sa kanya. Yuan, masayang-masaya si Itay ngayong araw. Napakalaki mo na. Hindi ka lang hindi nalunod. Binigyan mo pa ng malaking karangalan. Ang pamilya Lin natin. Sulit na ang buhay ng Itay mo. Itay. Umpisa pa lang po ito. Bukas na bukas pupunta ako sa bayan para maghanap ng malaking bahay para sa atin. Lalabas na ang buong pamilya natin sa sirang squatter area na to. At hahanapan ko po ang binti niyo ng pinakamagaling na doktor sa orthopedic para maoperahan.
Oho, HN1 yen. Bakit naman napakalaki ng hangin nyo sa katawan? Kumita lang kayo ng kaunting mabahong pera. Hindi nyo na kinikilala ang sarili nyong mga kamag-anak. Kami ni Kuya Dafei at ni Tito Jiangwo ay pumunta rito nang may mabuting hangarin para batiin kayo. Yuan, nabalitaan ni Tito Jiangwo na. Ngayong araw sa bahura ng Yanwang, nakahuli ka ng isang buong bangka ng mamahaling huli. At naibenta mo ito sa halagang 1 milyong piso. Malakas ang hangin at alon sa dagat at napakalalim ng tubig. Isang bata ka pa lang. Kahit may bakal kang bangka, hindi mo pa rin kayang kontrolin ang sitwasyon doon. At saka, ang pantalan sa bayan ngayon ay hawak na ng bayaw kong si Zhao Dahay. Siya ang nasusunod doon. Sinuwerte ka lang ngayong araw at nakabalik ka ng buhay. Paano naman bukas? Ang punto ko, payagan mong si Daifei ang maging kapitan ng bangkang Chengfeng mo. Para tulungan kang magmanyobra. Magpartner tayong dalawang pamilya. Lin Yuan, ang tawagin mo akong kapitan ay pabor na sayo. Sa proteksyon ng tito ko. Sa susunod, malaya na tayong makagagalaw dito sa bayan ng Donggang. Tungkol naman sa kita. Dahil bangka mo naman ang gagamitin. Hindi na kami hihingi ng masyadong malaki. Sa mga mahuhuling isda sa mga susunod na paglayad. Hati tayo sa kalahati hinto sa 5-5. Mali dahil si Daifei ang magbibigay ng kasanayan. At siya pa ang bahalang lumutas ng mga problema sa dagat. Dapat 60-40 ang hachian man lang. Kukuha si Daifei ng 60%. At 40% naman ang sa iyo. Yung 1 milyon ngayong araw. Kukunin muna ni Daifei ang 600,000 bilang pondo sa pakikipagsosyo. Ano sa tingin mo, hindi ka naman ginagago ng tito mo, di ba? Lin Jiangwo, may mukha ka pa bang maihaharap? 600,000, bakit hindi ka na lang mangagaw sa bangko? Bumati ba talaga kayo? Pumunta kayo rito para sipsipin ang dugo ng pamilya namin. Ginagawa ko to para sa kapakanan ni Yuan. Kaya ba niyang protektahan ang bangkang iyon ng mag-isa? Para sa kapakanan ko, Jiangwo. Ilang araw lang ang nakalipas noong mahulog ako sa dagat. Akala niyo patay na ako. Noong pumunta kayo sa bahay namin. Paano iyong sinasabi niyong para sa kapakanan ko? Bago pa man lumamig ang katawan ko. Nagdala kayo ni Lin Daifei ng 2,000 piso na lumang pera. Parang naglilimos lang sa pulubi. At itinapon niyo lang sa burol ko. Pinagpilitan niyo pang kasalanan ko. At nagkamali ako kaya nasira ang kahoy na bangka. Para lang takasan niyo pati ang pera ng kompensasyon. Buhay ko ang kapalit ng perang iyon. Noong oras na iyon, bakit hindi niyo naisip na magkapamilya tayo? Aksidente. Aksidente lang ang nangyari. Hindi ka naman namatay, di ba? Aksidente. Para masolo mo ang isang lambat ng mga yellow croaker. Mismo mong paa ang sumipa sa akin papunta sa malalim na dagat sa gitna ng bagyo. Akala mo ba talaga nawalan ako ng alaala? CJ, ang lakas ng loob mo, bastos na bata ka. May lakas ka na ng loob na sumagot sa nakatatanda sa iyo, ha? Binibigyan kita ng mukha pero ayaw mong tanggapin. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Pamilya kayo ng mga hampas lupa. Huwag kayong magdiwang ng maaga. Ang tiyuhin ni Daifei ay hinding-hindi kayo palalampasin. Jiangwo, Lin Yuan. Ito ang daan patungo sa kamatayan na kayo mismo ang pumili. Tandaan ninyo ang sasabihin ko ngayon. Malakas ang hangin at alon sa dagat na ito. Ano naman kung bakal ang bangka ninyo? Nasusunog din ang bangkang bakal. Lulubog din iyan sa ilalim ng dagat. Yakapin ninyo ang 1 milyong iyan habang naghihintay kayong mamatay. Sa loob ng 3 araw. Sisiguraduhin kong ang buong pamilya ninyo ay luluhod sa pantalan. Umiiyak na nagmamakaawang kunin ko ang sirang bangkang iyon. Tingnan na lang natin. Dahil gusto ninyong mga vampira na itaya ang inyong buhay. Gagamitin ko ang malawak na karagatang ito. Para gawan kayo ng pinakamalaking libingan. 1 milyon. Paano kumita ng 1 milyon ang hayop na iyon? Dapat ako ang nagmamaneho ng bangkang bakal na iyon. Ito. Hindi ko kayang palampasin ang galit na ito. Naku, ano namang silbi ng pagkagalit mo ngayon? Milyonaryo na siya ngayon. Paano naman tayo?
Kahit man lang gilid ng malaking bangka, hindi natin nahawakan. Bebe, hindi ba sabi mo, malakas ka sa bayan ng Donggang? Bakit ngayon ay hinayaan mong ituro ka sa ilong at murahin ng isang walang kwentang tao? Nang hindi ka man lang makaimik. Tumahimik ka nga, babaeng magastos. Ano bang alam mo? May pera na siya ngayon. At malaki ang bangka niya. Kung magkakasakitan at may mamatay, mahihirapan tayong magpaliwanag sa Coast Guard. Purot samba lang yan. Ang lugar na iyon sa bahura ng Yanwang. Tiyak na kamatayan ang naghihintay roon. Si Lin Yuan na hindi man lang naging isang disenteng mandaragat, isang walang kwentang tao. Paano siya nakabalik ng buhay? At may dala pang napakaraming huli. Pusta ko ang ulo ko. Siguradong ang batang iyon ay nakatsamba lang at nakahanap sa dagat ng isang napakatagong pugad ng mga isda. Naku, tama si Tito. Kung mahahanap din natin ang pugad ng isda na iyon. Naiintindihan ko na. Nanghuhuli ng kuliglig ang mantis. May ibon naman sa likod. Sa sandaling ihinto niya ang bangka at iladlad ang lambat. Gagamitin ko ang lakas ng makina ng bangka ko. Para harangan siya sa unahan at agawin ang huli. Hindi lang natin mananakaw ang lahat ng isda niya. Kundi malalaman pa natin ang lahat ng sikreto niya. Lin Yuan, may kakaiba. May bangkang sumusunod sa atin sa likod. O, anong bangka? Isang itim na malaking bangkang pangingisda. Napakalaki, hindi bababa sa 5 o 6 na raang tonelada. Mula nang lumabas tayo sa pantalan. Nakabuntot na ito sa atin sa malayo. Kahit lumiko ka pa kaliwa. Kakaliwa din ito. Kapag binilisan mo, bibilis din ito. Talagang para sa atin ang pakay nila. Lin Yuan, hindi ba kahapon si Tito Jiangwo? At ang mga sinasabi nilang tao ay ang maton na si Zhao Dahay na gustong maghiganti sa atin. Bumalik na tayo sa Pampang at tumawag ng pulis. Kapag tinarget tayo ng ganyang kalaking barko sa dagat. Kapag direkta silang bumangga sa atin. Tiyak na tataob ang bangka natin. Mahal, huwag kang matakot. Kuya Daffy, mukhang ang lalaki sa harap. Napansin na sinusundan natin siya. Bumabagal na ang takbo niya. Ano naman kung napansin niya? Dito sa malawak na dagat na ito. Ang malaking barko ang gumagawa ng batas. Si Lin Yuan na kamakailan lang nagpalit. Ng maliit na bakal na bangka, isang hampas lupa. Paano niya lalabanan ang tiyuhin ko? Na may 500 toneladang barko sa lakas ng makina. Huwag kayong magmadali. Sinabi ng tatay ko. Laging puno ng isda ang lambat ng lalaking iyan kamakailan. Tiyak na nahanap niya ang lokasyon ng sikretong pugad ng mga isda. Hihe! Kung pupuntahan natin siya ngayon para harangan. Pananakot lang iyon sa kanya. Kapag nakarating na siya sa lugar, at handa nang maglambat ng malalaking isda. Doon natin siya sasalubungin ng buong bilis. Gamit ang laki ng barko natin. Aagawin natin ang daan niya. At kukunin ang magandang pwesto niya. Aagawin natin ang lahat ng isda sa harap mismo ng mukha niya. Gusto kong panoorin niya ng gising ang mga mata. Kung paano maglalaho ang pangarap niyang yumaman. Malulugi siya ng husto na kahit pang krudo ay hindi mababawi. Hahaha. Iyon pala ang binabalak nila. Dahil mas malaki ang barko nila. Plano nilang sumunod sa likod para agawin ang mga isda. Gusto nilang makinabang ng walang kapagod-pagod, ha? Kung ganoon, dadalhin ko sila. Sa isang hindi inaasahang bahagi ng dagat. Lin Yuan, may naisip ka na bang paraan para harapin sila? Mahal. Kung may kawan ng gutom na lobo na nakasunod sa likod mo para agawin ang karne mo. Ano ang gagawin mo? Itatapon ko ang karne sa kanila. Tapos tatakbo ako ng mabilis. Mali, gagawa ako ng isang bitag na puno ng lason at matatalas na kutsilyo. Tapos tatakpan ko ito ng pinakamasarap na sariwang karne. Para panoorin silang kusa na tumalon doon. At madurog ng tuluyan. Ito ang inihanda ko para kay Lindefe. Isang libingan na espesyal kong inihanda. Magsisimula na ang palabas. Mahal, ihanda mo na ang lambat. Gawin mong kapani-paniwala. Kuya Daffy, may pugad ng isda. Siguradong ito ang maalamat na super pugad ng isda. Ipinapakita sa radar na may napakalaking kawan ng isda sa harap na may habang daan-daang metro.
Umaapaw ang dami nila. Hahaha. Tama nga ang hula ng tatay ko. Nahanap talaga ng buwisit na iyan ang kayamanan. Magpatakbo ng buong bilis. Diretso sa harap ang target. Harangan ang daan niya. Banggain niyo ang lambat niya. Ang bahaging ito ng dagat. Ang milyong halaga ng mga isdang ito ay mapupunta sa akin. Ibagsak ang mabigat na lambat pang ilalim. Kudkurin niyo ng husto ang ilalim ng dagat. Lin Yuan, sumusugod sila rito. Aagawin nila ang mga isda ko. Lin Defi, akala mo ba talaga ay? Mabuti nga at tinirhan ko pa kayo ng sabaw eh. 3, 2, 1. Mabulok kayo sa impyerno. Dahil gustong-gusto ninyong mangagaw. Ngayong araw, hindi lang wala kayong makukuhang kahit isang isda. Kundi gagawin ko rin pati itong milyon-milyong halaga ng malaking bangka ninyo ay malugi ng sagad hanggang sa huling sentimo. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang bangka? Kuya Defe, sumabit tayo sa ilalim. Mukhang sumabit ang ilalim ng lambat natin sa kung anong malaking piraso ng basurang bakal o sa bahura. Bara-barado na at hindi na talaga maikot. Lin Yuan, sinadya mo akong bitagin, di ba? Hindi naman talaga pwedeng maglambat dito sa ilalim. Puro kalawangin at basurang bakal lang ang nandito. Huwag kang masyadong mayabang. Marami akong ekstrang lambat dito sa bangka ko. Kahit wala akong mahuling isda ngayong araw. Babantayan pa rin kita ng maigi. Titingnan ko kung ano ang makukuha mo. Dito sa basurang dagat na ito. Palitan ang lambat at sundan pa rin siya. Lin Yuan, napakatalino ng ginawa mo. Ang 500 toneladang malaking bangka nila ay napakalakas sa krudo. Inikot-ikot mo sila. At pinaglaruan ng 3 oras. Sa krudo pa lang, siguradong napakalaking halaga na ang nagastos nila. Mayaman naman si Defe. Gustong-gusto niyang magpahangin. Kaya sasamahan ko siya hanggang sa magsawa siya. Pero hindi sapat na ubusin lang ang krudo niya. Nakahanda na ang entablado. Oras na para ipakita sa mga gutom na lobong ito kung ano ang ibig sabihin ng nakikita pero hindi nahahawakan. Mahal, kumapit ka ng mabuti. Nandito na tayo sa tunay na lugar kung saan tayo yayaman. Diyos ko! Ito ay ang napakabihirang malalaking asul na hipon sa malalim na dagat. Sa isang hilalang ng lambat ni Lin Yuan. Siguradong daan-daang libo na naman ang kikitain niya. Kuya Daffy, yayaman na tayo. Ipinapakita sa radar na sa ilalim ay may malaking kumpol ng mga hipon na papasok sa lambat natin. Napakalaking kawan ng mga isda at hipon. Ang pumapasok lahat sa lambat natin. Mas marami pa ito kaysa sa nakuha ng batang si Lin Yuan ng doble. Talaga. Kung ganoon, binabati kita sa malaking huli mo, Daffy. Pero ang mga bagay sa dagat na ito ay napakahiwaga. Hindi dahil nasa lambat mo na ay sa iyo na talaga. Dahil gustong-gusto ninyong mangagaw. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga sa karagatang ito. Ang tunay na Diyos na naghahari sa lahat. Kuang. Kuang siya uno. Hilahin ang lambat. Ipakita natin sa mga hampas lupang iyan ang lakas ng pamilya Zhao. Itaas ninyo. Ilabas ninyong lahat.
Nasaan ang mga isda, nasaan ang mga asul kong hipon? Nasaan ang mga pulang isda ko? Malinaw na ipinakita sa radar kanina. Napuno ang screen ng malalaking huli. Bakit puro bato at bulok na balat ng hipon lang ang nandito? Ha. Napakalupit mo talaga, Defe. Ang 500 toneladang barkong pambasag yelo na ito ay pumalaot. Para lang mangolekta ng mga basura sa ilalim ng dagat. Hindi talaga namin mapapantayan ang pagmamahal mo sa kalikasan. Lynn Defe, ang huli mong ito ay talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala. Pero kaming mga taga-Hiwage ay hindi tumatanggap ng mga bulok na bato mula sa ilalim ng dagat. Itabi mo na lang yan para iulam mo sa pag-inom mo. Ha. Walang silbi. Lintik, talagang wala kang silbi. Paano ba ako nanganak ng ganyang kataangang tulad mo? Pinapunta kita para agawin ang huli. Pero ang hinila mo pabalik ay isang tambak ng basurang bato. Hindi lang nakakahiya. Ang ilalim ng bangka ng tito mo. Pati ang lambat ay nasira mo dahil sumayad sa ilalim. 180,000 ang lambat na yan. Dagdag pa ang napakalaking gastos sa krudo nitong nakaraang 2 araw. Sa biyaheng ito, lintik, nalugi ka pa ng halos 300,000. Paano mo ngayon iyan babayaran sa tito mo? Tay, hindi ko talaga kasalanan to. Malinaw na ipinakita sa radar na may malaking kawan ng isda. Sino ba namang mag-aakala na paghila namin ay naging mga bato lang pala? Siguradong ang hayop na si Linyuan ang may pakana nito. Tiyak na gumamit siya ng kung anong kulam. Naku naman. Parang hindi ka lang makatae, isinisisi mo pa sa grabidad ng mundo. Defe, paano mo ba ako pinagmamayabangan noon? Sabi mo magpapakasasa ako sa sarap kapag sumama ako sa iyo. Pero ano ngayon, si Linyuan niya ngayon ang kanyang isang bangka ng pulang isda at malalaking asul na hipon. Ay naibenta agad ng mahigit 1 milyon ay ikaw. Ang nakuha mo lang ay amoy ng bulok na hipon. Walang hiya kang babae ka. Subukan mo pang magsalita ng isa pa. Ang boyfriend ng kaibigan ko, binilhan lang siya ngayon. Nang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 30,000. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Mukha kang pulubi at malas. At may utang pa na 100,000. Kahit isang araw. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kapag nabawi mo na ang pera mo, saka mo na lang ako balikan. Linyuan. Sinira mo ang kabuhayan ko. Sinira mo ang reputasyon ko. At ngayon pati ang babae ko, iniwan na ako. Nangangako ako, si Lynn Defe, na kapag hindi kita napatay, hindi na ako magpapakatao. Haay, napakaluma na ng bahay na ito. Tumutulo tuwing may bagyo at ulan. Kawawa naman sina Wanyin at Yaya. Tay, mahal, huwag niyo nang saluhin ang tulo. Hindi na tayo titira sa sirang bahay na ito kahit isang araw pa. Yuan, kung hindi natin sasaluhin ang tubig, paano tayo matutulog mamayang gabi? Kakatawag ko lang po sa pinakamahusay na construction team sa bayan. Bukas ng umaga. Lilipat tayo sa hotel sa bayan at pagkatapos, kukuha agad tayo ng bulldozer. Para itong tumutulong sirang bahay ay tuluyan ng ipagiba. Ipagigiba, isaan naman tayo titira. Hahaha, magtatayo tayo ng bago sa mismong lugar na ito. Mayaman na ang pamilya natin ngayon. Magpapatayo ako ng magarang 3 palapag na mansyon sa buong nayon, na may malawak na bakuran at magandang interior design. Haha, gagamit tayo ng pinakamagandang ladrilyo at pinakamatibay na bakal. Gusto kong maranasan ni na Itay at Inay ang maginhawang buhay. Gusto kong patirahin sina Mahal at Yaya sa pinakakomportabling malaking villa. Boss Lin, ang plano para sa 3 palapag na malaking villa ay tapos na pong iguhit. Basta't may pondo na po. Sinisiguro kong sa loob ng 1 buwan ay may tatayo na natin ang magandang pundasyon nito. May 500,000 piso na paunang bayad sa card na ito. Hindi problema ang pera sa akin. Dapat ay pinakamagandang materyales ang gamitin. At magtrabaho ang mga tao araw at gabi. Kung kulang ang pera, sabihin niyo lang agad sa akin. Isa lang ang hiling ko. Dapat mabilis, matibay at maganda. Diyos ko po. Gumastos talaga siya ng 100,000 para magpatayo ng 3 palapag na villa. Ang batang si Linyuan ay talaga namang umangat na talaga sa buhay. Yuan, saan mo ba ako gustong dalhin? Saan mo ba talaga ako dadalhin? Kailangan natin ng pera sa lahat ng bagay para sa pagpapatayo ng bahay. Nakatira na nga tayo sa hotel. Napakalaking luho na niyan. Huwag ka nang gumastos ng kung ano-ano. Mahal, naaalala ko pa ng napakalinaw.
Noong binili natin ang lumang kahoy na bangkang iyon para sa akin. Itinago mo sa akin na ang pamana ng iyong ina. Ang duot mong jade na pulseras ay ipinangsanla mo. Bagay lang naman iyon. Basta't maayos ang kalagayan natin. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Naranasan mo ang napakaraming hirap sa piling ko. At nagtiis ng napakaraming kawalang katarungan. Ngayon, matagumpay na ang lalaki mo. Ngayong araw, ibabalik ko ang iyong karangalan. Nang may 10 beses o 100 beses na higit pa. Tayo na, mahal. Kahit ano nang magustuhan mo ngayon. Bibilhin natin. Ako ang magbabayad ng lahat. Ay, akala ko kung sino na, nagkamali yata ako ng tingin. Hindi ba't si At Wanyin ito? Balita ko, yung tumutulo ninyong lumang bahay ay giniba na. Bakit? Hindi ba kayang magbayad ng walang silbing silinyuan kahit nang pansamantalang matitirhan? Haha. Dinala ka ba niya rito para lang makigamit ng libreng aircon? Daan-daang piso ang halaga ng bawat piraso ng sahig dito. Kapag nadumihan ninyo yan, kaya nyo bang bayaran? Yuan, masyadong mahal ang mga bagay dito. Hindi ito para sa atin. Lumipat na lang tayo sa ibang tindahan. Lobby manager. Ito. Ginoo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ilabas mo ang pinakamahalagang alahas na gawa sa purong ginto rito. Gusto kong piliin ang pinakamabigat para sa aking asawa. At may pinakamagandang kalidad. Ninong, pakinggan mo nga. Isang mabahong mangingisda na walang pera. Nagpapanggap na mayaman dito. Mapapahiya lang siya kapag wala siyang pambayad mamaya. Iho, mataas ang pamantayan ng lugar na ito. May kapalit ang pagyayabang. Yuan, ang kwintas at pulseras na ito kapag pinagsama ay tumitimbang ng mahigit 300 gramo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 300,000 piso. Tanggalin mo na bilis. Ice wipe mo ang card. Matagumpay ang pagbabayad ng 388,000 piso. 380,000, imposible. Saan naman kumuha ang isang mahirap na mangingisdang tulad mo ng ganyang kalaking pera? Ang pagiging mahirap ay hindi dapat hinuhusgahan ng isang tulad mong nagbebenta ng kaluluwa. Para lang sa pera. Mahal. Tayo na. Walang hiya ka, bulag ka ba para banggain ang boss na ito? Umalis ka sa harap ko, wag mo nang sasabihin kilala mo ako. Ah! Yuan, masyado kang naging padalos-dalos ngayon. Mahigit 300,000 piso iyon. Kailangan natin ng pera para sa pagpapatayo ng bahay natin. Baliw na bata, wala lang yan. Sinabi ko naman sa iyo. Ang mga hirap na dinanas mo kasama ko noon ay babawin ko ng may 10 beses o 100 beses na higit pa. Manong driver, pumunta tayo sa pinakamalaking bentahan ng kotse sa bayan. Bibili tayo ng kotse. Ito na nga, ang Mercedes-Benz G63. Ito lang ang karapat-dapat na. Ito ang sasakyan ng kapitan ng bangkang Chengfeng. Napakaganda ng panlasa ninyo, boss. Ang e-wagon na ito ay top of the line. Iwalo twin turbocharged. Walang katapat ang performance sa off-road. Pero ang presyo nito paglabas sa kasa. Nasa humigit kumulang 3 milyon. Sa 3 milyon, makakabili na tayo ng ilang mga bangkang bakal. Haha, cash lahat. Asikasuhin na ang mga papel ngayon din. Iuwi ko na ito ngayon. Diyos ko po. Ang Mercedes e-wagon ba iyon? Milyon-milyon ang halaga niyan. Tingnan nyo, si Lin Yuan. Ang nasa tabi niya ay si Wan Yin. Kung makadamit ay parang mayamang ginang mula sa lungsod. Talagang umasenso na ng husto si Lin Yuan. Mga minamahal kong kanayon. Ngayong araw ay ang araw ng paglipat ng pamilya Lin sa aming bagong bahay. May handaan sa aming bakuran mamayang tanghali. Walang katapusang seafood para sa lahat. Kaya pumunta kayong lahat para makipagsaya. Nakaahon din ang aking anak. Sa wakas, nakaahon na rin ang pamilya natin sa hirap. Ha. Hello, Madam Su. Bakit po kayo napatawag ngayon? Kasalukuyan po kaming nagdiriwang ng paglipat bahay namin. Lin Yuan, huwag ka munang uminom. Kailangan ko ang tulong mo ngayon din. Buhay at kamatayan ang nakataya. Ano po ang nangyari, dahan-dahan lang po. May dumating na napaka-importanting tao mula sa kabisera. Isang makapangyarihang opisyal. Magkakaroon ng piging sa Highway mamayang gabi. Kilalang napakasela ng EHF na ito. Hiniling niya na ang pinakasariwang, wild na malaking tanige. At dapat ay pinakamataas na kalidad ito. Kapagan pumalpak ito, hindi lang masisira ang reputasyon ng Highway, kundi pati ang posisyon ko sa pamilya.
ay babagsak din ng tuluyan. Lin Yuan, sa buong bayan ng Donggang. Ikaw lang ang nakakahuli ng tumpak ng mga pinakamataas na kalidad ng isda tuwing pumapalaot ka. Kung matutulungan mo akong makakuha ng mga tanigi na ito, kukunin ko ang lahat sa dobleng presyo ng merkado. Bukod pa riyan, ako, si Su Shiking, ay may malaking utang na loob sa iyo ng personal. Dobleng presyo. At utang na loob pa mula kay MS. Su, siguradong malaki ang kikitain ko rito. Huwag kayong mag-alala, Madam Su. Pinakamataas na kalidad ng tanigi, tama po ba? Ipaubayan niyo sa akin. Bago magdilim, sinisiguro kong ang mga isdang ito ay makakarating sa kusina ninyo ng buhay at pumipiglas pa. CJ. May malaking problema si Madam Su. Kailangan niya agad ng mga dekalidad na wild na malalaking tanigi para maisalba ang sitwasyon. Hindi maliit ang halaga nito. At napakahalaga rin ang utang na loob niya. Kailangan ko ng pumalaot agad. Anong tanigi? Hindi maaari, Yuan. Hindi ka pwedeng pumunta roon. Bakit po, mahirap po bang hanapin ang isdang iyon? Hindi normal ang agos ng dagat sa panahong ito. Napakailap ng mga dekalidad na tanigi na iyon. Nagsasama-sama lang sila sa malalim na bahagi ng karagatan ng Heihu kung saan magulo ang agos. Ang ilalim ng dagat doon ay puno ng malalaking ipo-ipo sa ilalim ng tubig at malalalim na kanal. Ang mga bangkang pumupunta roon. Sa kaunting pagkakamali lang ay hihigupin ng ipo-ipo. At madudurog na parang basurang bakal. Napakadelikado roon. Mahal, nakalimutan mo ba na mayroon akong espesyal na kakayahang maghanap ng isda? Bale wala lang sa akin ang malakas na agos na yan. Kahit pa teritoryo ito ng hari ng dagat, makakaalis pa rin ako ng ligtas. Asikasuhin mo muna ang mga bisita sa bahay. Babalik din ako agad. Ang magulong agos sa karagatan ng Heihu. Hahaha, Lin Yuan. May daan naman patungong langit pero ayaw mong dumaan. Kusa ka pang nagpapakamatay sa impyerno. Doon nga kahit malalaking barko ang pumasok, ay tiyak na lulubog sa libingan ng kamatayan. Kung ang lumang bakal mong bangka ay umabot sa gitna ng malakas na agos ng karagatan ng Heihu, at biglang sumabog ang tubo ng pampalamig ng makina. Kapag nawalan na ito ng andar, ikaw at ang bangka mo ay maghanda ng maging pagkain ng mga pating sa ilalim ng dagat. Lin Yuan, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Sino ang tanga? Ano ang balak mong gawin? Tay. Ang hayop na si Lin Yuan ay papunta sa karagatan ng Heihu para manghuli ng mga tanigi. Puputulin ko lang ang isa sa mga tubo niya. At kapag nawalan siya ng andar sa gitna ng dagat, tiyak na wala nang matitira sa bangkay niya. Sinabi ko nang wala kang utak, ayaw mo pang maniwala. Noong nakaraang araw lang sa bagong daungan, nagkabit sila ng mga GD6 camera doon. Kung mananabotahe ka ngayon, bukas na bukas din ay hulihin ka ng mga pulis. Gusto mo ba siyang samahan sa hukay? Ano ngayon ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin siyang manghuli ng isang buong bangka ng mga mamahaling tanigi? At patuloy na magmaneho ng kanyang mamahaling kotse para magmayabang sa harap natin. Tay, hindi ko matanggap ang pang-aaping ito. Bakit siya nakatira sa villa at may marangyang kotse? Habang tayo naman ay palalayasin sa sarili nating bahay at magiging palaboy. Sino ang nagsabing hahayaan natin siyang makabalik ng buhay? Ang karagatan ng Heihu. Napakagandang lugar niyan para sa kanya. Dahil sa lakas ng hangin at taas ng mga alon. Normal lang na magkaroon ng aksidente sa dagat. Tay, ano ang ibig mong sabihin? Gamitin natin ang bangka ng tito mo. Ang kuang siya uno. 500 toneladang bakal na barko. Sa gitna ng napakasamang panahon kung saan malabo ang paningin. At delikadong sitwasyon sa dagat. Kung hindi sinasadyang mabangga nito, ang 25 toneladang lumang bakal na bangka niya. Tiyak na ang bangka ng batang iyon ay madudurog agad at magiging tambak ng kalawing bakal. Lulubog siya kasama ng kanyang bangka. Sa daan-daang metrong lalim ng dagat. At walang maiiwang anumang ebidensya. Hindi lang natin mapapatay ang hayop na iyon. Para wala nang maging problema pa sa hinaharap. Kundi kapag nawasak na natin ang bangka niya. Ang mga mamahaling tanigi sa kanyang lambat ay mapupunta na sa atin lahat. Hitik sa yaman at ligtas pa tayo. Halika na, sumakay na tayo sa bangka. Bangkang Chengfeng. Mahal, napakatindi ng mga alon dito. Paurong sulong at nawawala sa direksyon ang bangka natin. Pakiramdam ko anumang oras ay hihilahin tayo pababa ng ipo-ipo sa ilalim ng dagat. Mahal, huwag kang matakot. Ipikit mo ang iyong mga mata, nandito ako sa tabi mo. Kahit pa ang kamatayan mismo ang humarap sa atin ngayon, hindi niya mapapataob ang bangka natin. Paningin ng Haishen. Buong lakas na paganahin. Kumapit ka ng mabuti. Mahal, paano? Paano mo nagawa iyon? Isa itong malaking himala. May mas matindi pang himala na darating. Mahal, maghanda ka ng iladlad ang lambat.
Huhuli tayo ng mga dekalidad na tangigi ngayon. Itaas nyo na. Diyos ko, puro tangigi. Ang lalaki ng bawat isa. Magkano kaya ang kikitain natin dito? Lin Yuan, ang galing mo talaga. May ilang libong kilo siguro rito. Ayos na ang isda para sa mga ifi ni Madam Su. Ibebenta sa merkado ang mga matitira. Sa huling ito ngayon, sa pinakamababa. Kikita na naman tayo ng daan-daang libo. Mahal, isara mo na ang bodega. Uwi tayong sagana ang huli. Lin Yuan, ano iyon? Hahaha, Lin Yuan. Ikaw na malas at walang kwentang basura. Akala mo ba talaga sa nakakatakot na? Karagatan na ito, ikaw lang ang may lakas ng loob na pahasok, Lin Yuan. Sa susunod na taon sa araw na ito ang magiging anibersaryo ng kamatayan mo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Ibigay mo sa akin ang mga isda. Kung hindi, babanggain ko kayo hanggang sa mamatay ngayon. Mag-uutos ako ngayon na magpatakbo sa buong bilis. Gamit ang 500 toneladang dulo ng aking barkong pambasag yelo. Babanggain ko kayo kasama ang bangka nyo ng walang awa. Para magkapira-piraso sa malalakas na agos ng karagatan ng Heihu. Kahit sino pa ang dumating. Iisipin lang nila na kayo ay minalas na aksidente sa dagat. Hahaha, mamatay na kayo. Lin Yuan, umiwas ka bilis. Mga baliw sila. Gusto nilang pumatay, takbo. Babanggain niyo ako, Dafe, Jiangwo. Mukhang wala kayong alam tungkol sa misteryosong karagatang ito. Dafe, banggain mo siya. Kaninang umaga sa tindahan ng alahas. Hindi ako tinanggap ng walang kwentang lalaking iyon. Mula ngayon, sa iyo na lang ako sasama. Basta makuha lang natin ang mga dekalidad na tangigi sa bangka niya. Yayaman na tayo ng husto. Mahal, kung may susunod mang buhay. Ako pa rin ang magiging asawa mo. Masyadong matagal ang susunod na buhay. Sa buhay na ito, walang sinumang makakasakit sa iyo kahit kaunti. Hari ng malalim na dagat, pakinggan mo ang aking tawag. Gumising ka. Ano ang nangyayari? May kung anong umaahon mula sa ilalim ng dagat. Diyos ko, anong bundok iyon? May tumubong bundok sa gitna ng dagat. Isang balyena, isang dambuhalang sperm whale. Davey, preno. Preno, bilisan mo, ihinto mo. Bangkang Chengfeng. Huminto ka. Ah. Pumapasok ang babala, sira ang bodega ng tubig. Babala, pumapasok na ang tubig dagat. Salamat sa tulong mo, kaibigan. Bumalik ka na sa malalim na dagat. Mahal. Pinoprotektahan niya tayo. Naintindihan niya ang sinabi mo. Sinabi ko naman sa iyo, poprotektahan tayo ng dagat. Ngayon, oras na para makita ang kahihinatnan ng ilang tao. Saklolo, tulong. Lulubog na ang barko. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay dito, Dafe. Gumawa ka ng paraan, bilis. Lin Yuan. Ako ang tunay mong tiyuhin. Magkadugo tayo, pamilya pa rin tayo. Pakiusap, ilapit mo ang bangka mo at iligtas kami. Nagkamali kami. Hindi na namin ulitin, pakiusap. Maawa ka naman sa amin. Lin Yuan, hindi ako tao. Hayop ako. Hindi ko dapat inagaw ang mga isda mo. Hindi ko dapat binangga ang bangka mo. Pakiusap, tapunan mo ako ng salbabida rito. Sagipin mo naman ang pinsan mo. Boss Lin, iligtas mo lang ako. Handa akong gawin ang lahat. Pakiusap, maawa ka. Noong buong bilis kayong bumangga kanina. Naisip niyo ba na magkadugo tayo? Naisip niyo ba kung bibigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay? Dahil gustong-gusto ninyo. Ang magulong agos na ito sa karagatan ng Heihu. Diyan na lang kayo at magpakasaya. Mahal, pumasok ka na sa loob at isara ang pinto. Uwi na tayo, dala ang mga tanigi. Lin Yuan, sa wakas nakabalik ka na. Nabalitaan ko ngang napakasama ng panahon sa dagat kanina. Tatawag na sana ako ng rescue. Ang mga dekalidad na produkto na bili ni Bosu. Kahit pa humarang si Lord Long sa daan. Kailangan ko pa ring dalhin ito sa inyo. Nang buong buo. Mahal, buksan mo ang bodega. Diyos ko, Madam Su. Puro malalaking tanigi ito. Madilim na asul at itim ang likod. Madilim na asul at itim ang likod. Buong buo at walang galos ang mga pilak na kaliskis. Lahat ng ito ay wild. At dekalidad na blue-spotted tanigi.
Bawat isa ay tumitimbang ng higit sa 25 kilo. Wow! Lin Yuan, ikaw talaga ang swerteng ipinadala sa akin ng langit. Ang kargamentong ito ay saktong lumutas. Sa matinding pangangailangan ng Haiyuej. Base sa pinakamataas na presyo sa merkado na may dagdag. Lahat-lahat ay 1.2 milyong yuan. Sinabihan ko na ang Finance Department na transfer ang buong bayad sa card mo. Lin Yuan, maraming salamat talaga sa iyo. Madam Su, malakas po ang alon at hangin sa dagat. Puro amoy lansa at pawis ang katawan ng aming si Yuan. Mabahong amoy ng isda at pawis. Baka madumihan lang ang suot ninyong mahal at branded na damit. Tama po, Madam Su. Tama ang sinabi ni Wan Yin. Masaya akong makatrabaho kayo. Sapat na ang pakikipagkamay. Lin Yuan, hindi ka lang magaling mangisda. Mabuting asawa at ama ka pa na nagmamahal sa pamilya. Napakaswerte mo, kapatid na Shen. Lin Yuan, nalutas na ang krisis sa Tanige. Pero sa susunod na buwan, may gaganaping pagtitipon ang Haiyuej para sa buong probinsya. Isang food tasting event para sa mga pinakamayayaman. Kailangan ko ng isang bagay na siguradong makakapagpabilib sa lahat, isang kayamanan mula sa karagatan. Kaya mo bang makahuli ng bluefin tuna? Basta tama ang presyo. Walang anumang bagay sa dagat ang hindi kayang hanguin ni Lin Yuan. Lin Yuan, lumabas ka rito. Bakit? Kabababad mo lang sa dagat ng ilang oras kanina. Noong sinagip ka ng Coast Guard, hindi ba nila kasamang naalis ang tubig sa loob ng utak mo? At ngayon, hating gabi na ay nanggugulo ka pa sa bahay ko. Huwag ka nang magkunwari. Wala kang utang na loob. Nasaan sina Daifei at Lily? Bakit lumubog ang bangka ni Daifei? Nang ganoon na lang. May ginawa ka ba sa dagat? May sabotahe ka bang ginawa? Kung hindi mo kami babayaran ngayon. At hindi mo ibabalik si Daifei. Dito kami matutulog ngayon. Sa sala ninyo at hindi kami aalis. Tama. Sabi ni Tito Jiangwo na ang bangka ninyo ang humarang sa daan. Kaya sumadsad sa bahura si Daifei. Magkakamag-anak naman tayong lahat. Ngayong mayaman na kayo. Kailangan ninyong magbigay ng paliwanag. Jiangwo. Wala ba kayong hiya? Malinaw na si Lin Dafei ang nagmamaneho ng 500 toneladang malaking bangka para harangan at banggain kami ng masama. At agawin ang aming daanan. Ang nangyari, nagkamali siya sa pagmamaneho. Kaya bumangga siya sa lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Mabuti nga at hindi na namin siya dinagdagan ng hirap. Pero nagagawa niyo pa kaming baliktarin at sisihin dito. Kalokohan. Malaking bangka ang dala ni Daifei. Paano mangyayaring maaksidente iyon? Siguradong gumamit ka ng kung anong maruming paraan. Ngayong araw. Ngayon. Kapag hindi ka naglabas ng milyong-milyong piso para sa danyos, hindi matatapos ang gulo na ito. Halo, ako si Lin Jiangwo. Nahanap na ba ang anak ko? Si Lin Jiangwo, si Lin Daifei at ang babaeng nagngangalang Lily ay nailigtas na ng aming koponan. Ngunit dahil sa hinala ng paggawa ng gulo sa dagat, panliligalig at mapanganib na pagmamaneho, kasalukuyan silang ipinatawag sa ilalim ng batas. Ano? Ipinatawag? Sa anong karapatan ninyo hinuli ang anak ko? Siya ang biktima rito. Lumubog ang bangka niya. Una, base sa paunang investigasyon at mismong pahayag ni Lin Daifei. Ang minaneho niyang kuang siya uno ay isang iligal na bangka na may peking lisensya at sa karagatan ng Heihu ay pinaghihinalaang sa pilitang pinahinto ang bangka ng iba na isang napakasamang gawain. Pangalawa, ang totoong may-ari ng kuang siya uno ay nagulat na sa mga otoridad. Inamin ni Lin Daifei na ikaw, Lin Jiangwo, ang nag-utos sa kanya sa likod nito. Napatagong ilabas ang bangka. Formal nang nagsasampa ng kaso sa korte ang may-ari at humihingi ng 8 milyong piso. Kabayaran para sa paglubog at pinsala ng bangka. Hindi totoo iyan. Sinabihan ko lang siyang takutin sila ng kaunti. Lin Jiangwo, formal ko na kayong pinapaabisuhan ngayon. Na pinaghihinalaan kayo sa iligal na paggamit ng malaking bangka ng ibang tao na nagdulot ng napakalaking pinsala sa ari-arian. Nasa pasukan na ng inyong ngayon ang aming sasakyan. Mangyaring manatili kayo riyan para makipagtulungan sa aming investigasyon. 8 milyong danyos, tapos na, sira na ang lahat. Ang gumagawa ng masama ay napapahamak din sa huli, Jiangwo. Ang napakalaking utang na ito. Dahan-dahan ninyong babayaran sa buong buhay ninyo. Napakalamig, giniginaw ako. Ano ang sabi ng Coast Guard? Paano naman ang malaking danyo sa bangka ng tito ko? May kapal pa ng mukha kang banggitin ang tito mo. Ang bangkang iyon ay, ano pa nga ba ang sasabihin nila? Para lang mapalaya ka sa piyansa. Para lang mapagtakpan ang kaso ng panliligalig. At paggawa ng gulo. Naubos ko ang lahat ng naipon kong pera para sa pagtanda ko. Kung kani-kanino ako nakiusap.
Lumuhod para lang makiusap na bayaran ang multa. At ang tito mo naman ay tuluyang tumalikod sa atin. Pinipilit tayong bayaran ang pinsala ng bangkang ko ang siya uno. Ngayon, hindi lang tayo nawala ng pera. Baon pa tayo sa milyong-milyong utang. Kuya Defe, hindi naman sa sinisisi kita. Hindi man lang natin malampasan ang isang bulok na bangkang bakal. Ngayon, nadamay mo pa kaming lahat na magtiis sa gutom kasama mo. Nabalitaan ko sa mga tao sa pantalan na ang batang si Linyuan ay malapit nang pumunta sa laot para manghuli ng bluefin tuna. Ginto kaya ang halaga niyan sa dagat. Isang huli lang, katumbas na ng kalahating buhay nating pagtatrabaho. Ano, naglakas loob siyang pumunta sa malalim na dagat para manghuli ng tuna. Bakit siya yumayaman at nakatira sa mansyon? Habang tayo naman ay nagtatago rito para takasan ang utang. Tay, hindi ko matatanggap to. Wala na tayong atrasan. Basta't maunahan natin si Linyuan sa paghuli ng pinakamagandang klase ng bluefin tuna. Hindi lang natin mababayaran ang lahat ng utang natin, kundi tuluyan pa natin siyang mayayurakan sa ating mga paa. At mababawi natin ang ating dangal. Pero Tay, wala na nga tayong bangka. Paano tayo makikipag-agawan sa kanya sa malalim na dagat? Nakipag-ugnayan na ako sa bayan. Sa isang pribadong kumpanya ng pamumuhunan. Isinangla ko ang lumang bahay na iniwan ng lolo mo. Pati na rin ang tinitirhan natin ngayon. Na apartment, lahat ay naisangla ko na. At kasama ang mga inutang kong may mataas na interes. Nakalikom ako ng mahigit 10 milyong yuan. Mahigit 10 milyong yuan na utang na may mataas na interes. Nababaliw ka na ba? Kapag hindi natin yan nabayaran, itatapon tayo ng mga naniningil ng utang. At pilitin tayong tumalon sa dagat. Kahit ang mga gamit natin ay itatapon sa kalsada. Sumugal tayo. Kapag nanalo tayo, makakabangon ulit tayo. Kapag natalo, hindi na lang tayo babalik sa dunggang habang buhay. May kinausap na akong kukuha ng isang segunda manong bangka para sa malalim na laot. Nilagyan ito ng pinakamodernong sonar at mga kagamitan sa lambat sa malalim na dagat. Sa pagkakataong ito, sa harap mismo ni Linyuan sa gitna ng laot, aagawin ko ang lahat ng tuna. Pauwiin ko siyang walang dala, para hindi na siya makabangon kailanman. Boss Lin, ayon sa inyong tagubilin, nag-overtime kami para matapos ang pagsasaayos ng lahat ng kagamitan. Pakiusap, tingnan ninyo. Ito ang inyong bagong sasakyan, ang bangkang Haishen. Yuan, ito. Ito ba ang bagong bangka ng pamilya natin? Napakagarbo naman. Mukha itong isang maliit na barkong pandigma. Para sa mabigat na trabaho, kailangan ng matibay na kagamitan. Kung pupunta tayo sa malalim na dagat para sa bluefin tuna, ang isang ordinaryong bangkang bakal ay hindi makakatagal sa malalaking alon doon. Lalo na sa pagpapanatili ng kalidad ng karne ng tuna. Director Chen, kumusta naman ang cooling system? Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. Ang buong bangka ay nilagyan ng pinakamoderno at dekalidad na ultra-low temperature liquid nitrogen freezer sa merkado ngayon. Sa sandaling mayahon ang isda, sa loob lang ng 10 minuto ay kaya nitong pababain ang temperatura hanggang negatibong 60 degree. Tiyak na mananatili ang mga selula ng bluefin tuna sa isang perpektong estado ng hibernation upang mapanatili ang pinakamasarap na lasa nito. Bukod doon, ang ipinagawa ninyong hydraulic cable para sa malalim na dagat at ang mga kagamitan sa pagbubuhat ay maayos ding naikabit. Mahal, halika na, sakay na tayo sa bangka. Pumunta tayo sa malalim na dagat para harapin ang maalamat na bluefin tuna. Bangkang Haishen. Bangkang Haishen. Bangkang Haishen. Bangkang Haishen. Oh, hindi ba si Big Boss Lin ito? May bagong bangka ka na pala. Pero ang maliit na laruang ito, sa harap ng aking bangkang Shenyuan, ay mukha lang sanggol na dumidede pa. Defi, saan kayo kumuha ng pera para makabili ng ganyang kalaking bangka? Hindi pa ba sapat ang leksyon sa inyo noong huling banggaan? Linyuan, sinwerte ka lang noong nakaraan. Ngayong pangingisda ng tuna sa malalim na dagat, gumastos kami ng buong 15 milyong piso. Nakikita mo ba yan? Ito ay imported na military-grade fish finder sonar. Kaya nitong humanap sa loob ng 10 nautical miles. Kaya nitong humanap sa loob ng 10 nautical miles. At eksaktong i-lock ang anumang kawan ng isda. At mayroon din kaming pinakamahusay na deep sea pursing net. Ngayon, basta tuna na tinarget namin. Kahit isang maliit na isda ay huwag mo nang asahang mahuli. Grabe naman. Nasisiraan na ba ng bait si Tito Jiangwo? Itinaya na niya pati ang buhay niya. Narinig kong nangutang sila sa loan shark. Gusto talaga nilang makipagpatayan kay Linyuan hanggang dulo. Masyadong malaki ang agwat ng mga kagamitan. Kahit magaling mangisda si Linyuan. Pero nagkakahalaga ng milyong-milyon. Ang kanilang high-tech na kagamitan. Paano siya lalaban yan? Teknolohiya.
15 milyon, Jiangwu. Hindi nasasakop ng pera ang karagatan. Dahil gusto ninyong itaya ang inyong buhay at kayamanan para maging tuntungan ko. Ibibigay ko ang gusto ninyo. Itaas ang angkla, patunugin ang busina at maglayad. Punyeta! Pangatlong araw na ito. Pero kahit anino ng tuna ay wala pa tayong nakikita. Pang-display lang ba ang kagamitang nagkakahalaga ng 15 milyon? Huwag kang magpanik, bantayan mong maigi si Lin Yuan. May kakaiba sa batang yan. Basta't nagbaba siya ng lambat. Papatakbuhin natin ang bangkang ito ng buong bilis. Haharurot ang malaking barko para agawin ang huli niya. Mas malaki ng 10 beses ang lambat natin kaysa sa kanya. Kapag may lumabas na isda, lahat ng yan ay mapupunta sa atin. Bangkang Haishen, bangkang Haishen. Bangkang Haishen. Sa wakas, nahanap ko rin kayo. Ang Rolls-Royce ng karagatan. Ang kawan ng bluefin tuna. Mahal, todo kabig sa kaliwa. Heading 240, buong bilis pasulong. Ihulog ang pangunahing linya ng longline. May na-detect ang sonar. Kawan ng isda, napakalaking kawan ng isda. Napakalaking kawan ng isda. Nagsisimula ng maglagay ng pain si Lin Yuan doon. Hahaha, may awa ang Diyos. Davey, todo kabig. Buong bilis na sumugod doon. Unahan natin siya sa kanyang ruta. Ihulog ang malaking deep sea purse net natin. Ngayon, mapapalibutan natin silang lahat. Wala tayong ititira kahit isa sa kanya. Puno na, aapaw na ang lambat. Sa bigat na ito, hindi bababa sa 100 bluefin tuna to. Bawi na ang puhunan natin. Yayaman na tayo. Hilahin ang lambat, bilis, hilahin na. Boss, masyado nang tumatagilid ang barko. May malalaking alon na dumarating sa harap natin. Kailangan nating pakawalan agad ang winch. Putulin ang kable at iwanan ang lambat. Kundi hindi ito kakayanin ng barko at tataob tayo. Tataob ang barko. Bangkang Shen Yuan. Hindi maaari, hindi natin pwedeng putulin. Ang huling ito ang tanging pag-asa natin. Para mabawi ang lahat ng puhunan natin. Nagkakahalaga ito ng milyong-milyon. Lilipas din agad ang alon. Todo ninyo ang makina. Hilahin ninyo pa itaas ng may puwersa. Donggang Maritime Safety Administration ba ito? Coordinates, North Latitude at East Longitude. Isang barko na nagangalang Bangkang Shen Yuan ay sa pilitang pag-overload sa huli at iligal na operasyon. Tumagilid dahil sa malalaking alon. May mga nahulog sa dagat. Pakiusap, magpadala agad ng saklolo. Papunta na ang mga helikopter at bangka. Darating na ang saklolo. Ipaubaya na ang nangyari sa kanila sa Coast Guard. Tahimik na ang karagatang ito ngayon, tara na. Oras na para hilahin ang lambat ng mga huli nating isda. Wow! Lin Yuan, nagawa mo talaga. Hindi mo lang basta nahuli ang mga ito. Kundi perpekto pa ang kalidad. Buhay na buhay at napakasariwa. Isang malaking himala ito sa industriya. Wow! Para sa batch na ito, ang Haiyuan ay nag-aalok ng 45 milyong yuan para sa lahat. Simula sa araw na ito, si Lin Yuan na ang tanging pinakarespetadong kasosyo sa pagsuplay ng Haiyuan. Wow! Hi Xiaowan. Boss Lin. Balita ko na wala na ang malaking barko ninyo. Ang mahigit 10 milyong yuan na bridge loan na iyon. Kasama ang multa sa pagkaantala nitong mga nakaraang araw. Ay hindi biro ang halaga. Kung hindi kayo makakapagbigay ngayon ng konkretong plano sa pagbabayad, hindi lang ang isinangla ninyong bahay at lupang ninuno, kundi agad din naming isa sa ilalim sa foreclosure ang mga ito. Pagkatapos nito, magkikita na lang tayo sa korte. Sa natitirang bahagi ng buhay ninyo, maghanda kayong mag-ama na. Manatili sa blacklist ng mga may utang habang buhay. Manager Wang, bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Ang barko ko po ay lumubog dahil sa bagyo. Wala na talaga akong pera. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Lily, tulungan mo ako. Hindi ba't may naipon ka pang pera noon? Pahiram muna pambayad dito, pakiusap. Kapag lumipas na ang krisis na ito, magpapakasal na tayo. Davey, siya nga pala si Boss Wang. Ang tao ay naghahanap ng mas magandang buhay. Gaya ng tubig na umaagos pababa.
Kaya simula ngayon, magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Ang nangyari sa iyo ngayon ay sarili mo ring kasalanan. Huwag na huwag mo akong idadamay. Yuan, Chairman Lin. Boss Lin, nagmamakaawa ako, bigyan mo naman kami ng makakain. 3 araw ng gutom si Daifei. Kahit mamalimos kami, walang nagbibigay. Alam na talaga namin ang pagkakamali namin. Nabulag talaga kami ng kasakiman noon. Kuya Lin Yuan. Kuya Lin Yuan, para na kitang totoong kapatid. Nagmamakaawa ako, maawa ka sa amin. Kahit bigyan mo lang kami ng makakain. Handa akong maging alipin mo. Alang-alang sa alaala ni Lolo. Hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom sa kalye. Pumunta kayo sa planta ng pagpoproseso ng seafood sa labas ng lungsod. Magtrabaho kayo sa assembly line para maglinis at magtanggal ng bituka ng isda. 100 yuan kada araw. May libreng pagkain pero walang matutuluyan. Isang pagkakamali lang, bawas ang 1 araw na sahod. Salamat po, Chairman Lin. Salamat po, Chairman Lin. Salamat po, Chairman Lin, sa pagbibigay sa amin ng trabaho. Gagalingan po namin ang paglilinis ng isda. Tiyak na lilinisin po namin ng maayos. Mahal. Nagawa talaga natin. Nagawa natin, mahal. Pero Wanyin, huwag ka munang magmadaling magpahinga. Ang pagiging pinakamalakas dito sa lungsod ng Donggang ay simula pa lamang. Sa 4 na malalaking karagatang ito, marami pang. Hindi kilala ang mga higanting nilalang sa malalim na dagat. At mga guho sa ilalim ng dagat ang naghihintay sa atin. Kasi simula pa lang ng ating sariling alamat.